Sa mismong gabing nalaman kong magkakaroon na kami ng anak, narinig ko ang asawa kong nakikipaghalikan sa kanyang kabit. Habang ako'y nagdurusa sa sakit na gawa-gawa niya, sila'y nagdiriwang. Nais niyang ubusin ang pinaghirapan ko at lasunin ang sinapupunan ko. Ngunit tapos na ang pagiging sunod-sunuran. Sisirain ko sila bago nila ako patayin. Hanggang saan ang kayang gawin ng isang inang nilinlang upang makapaghiganti? Konting tiis na lang, mahal. Malapit na tayong magwagi. Kapag tuluyan nang nasira ang utak niya dahil sa gamot na ibinibigay ko gabi-gabi, wala nang makakapigil sa atin na kunin ang lahat ng sa kanya. Ang pera, ang lupain, pati ang klinika na tinitingala ng lahat. Mapapa sa atin ang lahat, Lucrecia. Ang halakhak ni Lucrecia ay tila matalas na patalim na humihiwa sa katahimikan ng pasilyo. Isang tunog na puno ng panunuya at kasakiman na tila nanunuot sa bawat hibla ng dingding ng kanilang tahanan. Sa kabilang panig ng bahagyang nakabukas na pinto ng opisina, nakatayo si Damaris. Ang kanyang mga kamay na dati ay matatag sa paghawak ng mga kagamitang medikal ay nanginginig ngayon ng hindi kontrolado. Tila nawalan ng buto at lakas. Sa kanyang kanang kamay, maingat niyang hawak ang isang maliit na puting stick na may dalawang matingkad na pulang guhit. Isang himalang 5 taon nilang ipinagdasal ni Lorenzo ang katibayan ng bagong buhay sa loob ng kanyang sinapupunan. Sa kaliwa naman ay ang tasa ng mainit na tsaa na balak niyang ibigay sa asawa bilang bahagi ng kanyang gabi-gabing pagsisilbi, isang tanda ng kanyang wagas na pagmamahal at utang na loob. Ang kagalakang dapat ay bumabalot sa kanyang puso ay biglang napalitan ng isang malamig at malapot na takot na tila yelong dumadaloy sa kanyang mga ugat. Pakiramdam ni Damaris ay biglang nawala ang lahat ng hangin sa loob ng silid. Ang kanyang lalamunan ay tila sinasakal ng isang hindi nakikitang kamay, tuyot at mahapdi, na pumipigil sa anumang tunog na nais kumawala sa kanyang mga labi. Ang bawat salitang binitiwan ni Lorenzo ay tila mga laso na direktang ibinubuhos sa kanyang kaluluwa. Winawasak ang bawat magandang alaala ng kanilang 7 taong pagsasama bilang mag-asawa. Dahan-dahang nawala ang lakas sa kanyang mga daliri at ang pregnancy test ay nahulog mula sa kanyang pagkakahawak. Dahan-dahang bumaon sa makapal na alpombra nang hindi lumilikha ng anumang ingay. Tila isang pangarap na pilit ibinabaon sa limot. Nanlambot ang kanyang mga tuhod at kailangan niyang isandal ang kanyang balikat sa malamig na pader upang hindi tuluyang bumagsak ang kanyang katawan. Ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo dahil sa mga luhang pilit niyang pinipigil. Ngunit sa likod ng bawat patak ay ang mukha ng kanyang asawa, ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay at ari-arian. Ang lalaking tinulungan niya sa abot ng kanyang makakaya dahil sa utang na loob sa pamilya nito. Naalala ni Damaris ang bawat gabi na pinupuri niya si Lorenzo dahil sa pagiging maalaga nito, sa bawat baso ng tsa na tinitiyak nitong mauubos niya bago matulog dahil makakabuti ito sa kanyang pagod na isip. Ang bawat haplos nito sa kanyang buhok at ang bawat banayad na halik sa kanyang noo ay isa palang ritual ng pagtataksil at dahan-dahang pagpaslang sa kanyang katinuan. Ang mga sandali ng kanyang pagkalito, ang mga gabing tila nakakakita siya ng mga anino, at ang pagbigat ng kanyang mga talukap, hindi yun bunga ng pagod, kundi bunga ng tuso at planadong pagmamanipula ng kaisa-isang taong itinuring niyang mundo. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi habang hinahaplos niya ng palihim ang kanyang tiyan. Paano nagawang planuhin ng isang ama ang pagkasira ng isip ng ina ng kanyang sariling anak? Paano naging ganito kadilim ang puso ng lalaking nangako sa harap ng altar na mamahalin siya hanggang sa huling hininga? Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang tambol na humahagupit sa kanyang dibdib. Masakit at nakakabingi sa gitna ng katahimikan ng gabi. Bumigat ang kanyang paghinga
habang pilit niyang tinitipon ang natitira niyang lakas. Alam ni Damaris na sa sandaling ito, ang babaeng masayahin, mapagtiwala, at puno ng pag-ibig ay tuluyan ng pumanaw. Ang tanging natitira ay ang isang sugatang asawa at isang inang handang gawin ang lahat upang protektahan ang kanyang anak mula sa mga asong lobo na nagbabalat kayo sa loob ng kanyang bahay. Ngunit ang kanyang katawan ay tila hindi sumusunod sa kanyang isip. Ang pangangatog ng kanyang mga binti ay lalong lumala nang marinig niya ang pag-urong ng silya sa loob ng silid. Aalis na ako, Lorenzo. Baka magising na ang asawa mo at mahuli tayo. Ang boses ni Lucrecia ay puno ng kalandian na tila ipinagmamalaki pa ang kanyang pagiging pangalawa. Hayaan mo siya. Kahit makita niya tayo, sasabihin ko lang na guni-guni niya lang iyon dahil sa sakit niya. Maniniwala ang lahat sa akin dahil ako ang mabuting asawa na nag-aalaga sa isang baliw. Tugon ni Lorenzo na may kasamang mayabang na tono. Narinig ni Damaris ang mga yabag na papalapit sa pinto. Ang bawat hakbang ay tila isang hatol ng kamatayan na papalapit sa kanya. Sinubukan niyang kumilos. Sinubukan niyang tumakbo pabalik sa kanyang silid upang magpanggap na natutulog. Ngunit ang kanyang mga paa ay tila nakabaon na sa semento. Ang tasa ng tsaa sa kanyang kamay ay nagsimulang gumalaw ng malakas dahil sa panginginig ng kanyang buong pagkatao. Kasabay ng marahang pagbukas ng pinto, ang liwanag mula sa loob ng opisina ay tumama sa kanyang maputlang mukha. Nakatayo roon si Lorenzo, maayos ang suot. Ang mukha ay ang pamilyar na maskara ng kabaitan na minahal ni Damaris ng higit sa 7 taon. Ang kanyang mga mata ay nanlaki nang makita ang asawa sa dilim. Ngunit agad itong napalitan ng isang mapanlinlang na ngiti na nagpapatayo ng balahibo ni Damaris. Bakit gising ka pa, asawa ko? Akala ko ba ay nakatulog ka na pagkatapos mong inumin ng tsaa kaninang hapon? Bakit ka nandito sa dilim at mukhang nakakita ng multo? Ang boses ni Lorenzo ay malambing pa rin, tila isang awit na puno ng pag-aalaga. Ngunit para kay Damaris, iyon na ang pinakanakakatakot na tunog na narinig niya sa buong buhay niya. Ang lamig ng titig nito ay tila nanunuot sa kanyang buto. Tila tinitingnan siya hindi bilang isang asawa, kundi bilang isang balakid na kailangang tuluyang alisin. Sa sandaling iyon, isang tanong ang paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa isipan ni Damaris. Hanggang kailan niya kayang mabuhay sa piling ng isang demonyong may mukha ng isang anghel? At mayroon pa nga ba siyang pagkakataong makatakas bago siya tuluyang malunod sa tsaa ng kamatayan? Napatitig si Damaris sa mga mata ni Lorenzo at sa gitna ng kanyang pagkawasak, isang maliit na kislap ng galit ang nagsimulang mag-alab sa kanyang kalooban. Ito na ba ang katapusan ng kanyang buhay? O ito pa lamang ang simula ng isang madugong pagbangon? Bakit ka nanginginig, mahal ko? Para kang nakakita ng multo sa sarili nating tahanan. Ang malambing na tinig ni Lorenzo ay tila isang haplos ng sutla na may nakatagong mga tinik. Lumapit siya kay Damaris, kinuha ang tasa ng tsaa mula sa kanyang nanginginig na mga kamay at tiningnan ang asawa ng may halong pag-aalala at panunya. Ang bawat segundo ng katahimikan ay tila isang bigat na dumadagan sa dibdib ni Damaris habang ang amoy ng chamomile tea na dati ay nagpapakalma sa kanya ay tila naging amoy ng nabubulok na bulaklak. Hindi lang ako makatulog, Lorenzo. I just wanted to bring you this. Pilit na tugon ni Damaris. Ang kanyang boses ay halos isang bulong na tila kasing rupok ng salamin. Pinilit niyang iwasan ang tingin ng asawa. Natatakot na baka mabasa nito ang katotohanang sumisigaw sa loob ng kanyang isipan. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang martilyong humahampas sa kanyang tadyang, masakit at nakakabingi sa gitna ng gabing tila walang katapusan. Ngumiti si Lorenzo, isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata na tila dalawang madilim na balon ng sikreto. Salamat, mahal ko. Pero alam mong mas kailangan mo ito kaysa sa akin. Hindi ka pa rin magaling, Damaris. Ang sabi ng doktor,
Kailangan mong uminom ng pampakalma para hindi ka na muling makakita ng kung ano-ano. Sige na, inumin mo na ito para makatulog ka na ng mahimbing. Gusto kong makita na nauubos mo ang bawat patak nito. Sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan na dumadaan sa bintana, tinitigan ni Damaris ang madilim na likido sa loob ng tasa. Ito ang laso na dahan-dahang pumapatay sa kanyang isipan, ang kemikal na nagnanakaw ng kanyang katinuan upang magmukha siyang baliw sa harap ng mundo. Itinaas niya ang tasa sa kanyang mga labi, dinama ang init ng porselana, ngunit sa halip na lunukin ang tsa, hinayaan niya itong manatili sa kanyang bibig habang nagkukunwaring lumulunok. Nang tumalikod si Lorenzo upang iligpit ang mga papeles sa mesa, mabilis na idinura ni Damaris ang tsa sa isang malaking paso ng halaman sa sulok ng silid. Ang bawat patak na tumama sa lupa ay tila isang lihim na pangako ng kanyang pananatiling matatag. Kinaumagahan, ang katahimikan ng bahay ay muling binuwag ng pagdating ni Doña Carmen, ang ina ni Lorenzo, na tila isang bagyong laging may dalang puot. Ang tunog ng kanyang mga mamahaling sapatos sa sahig ay tila mga latigo na nagpapaalala kay Damaris ng kanyang mababang katayuan sa pamilyang yon. Hanggang kailan ka ba magkukulong sa kwarto, Damaris? Tingnan mo ang sarili mo, mukha kang bangkay na naglalakad. Utang na loob mo sa pamilya namin ang bawat sentimong ginastos para sa klinika mo. Pero ano ang ibinalik mo sa amin? 7 taon na, pero wala ka pa ring maibigay na apo sa akin. Isang baog na asawa. Iyan lang ba ang kaya mong itawag sa sarili mo? Ang mga salita ni Doña Carmen ay tila mga talsik ng asido na sumusunog sa dangal ni Damaris. Ma, please stop it. May sakit si Damaris, kailangan niya ng pag-unawa, hindi panunumbat. Wika ni Lorenzo habang lumalapit sa asawa. Ngunit habang binibigkas niya ang mga salitang tila nagtatanggol, palihim niyang ibinaon ang kanyang mga kuko sa braso ni Damaris, isang mariing kurot na nag-iwan ng pulang marka ngunit hindi nakita ng kanyang ina. Pasensya ka na kay mama, mahal ko. Alam mo namang nag-aalala lang siya sa pamilya natin. Siguro ay mas mabuting manatili ka na lang sa kwarto at wag nang bumaba kung hindi kailangan. Ang hapdi sa kanyang braso ay hindi maikukumpara sa hapdi sa kanyang puso. Nais sanang isigaw ni Damaris na siya ay buntis, na ang himalang hinihintay nila ay narito na. Ngunit alam niyang ang balitang yon ay magiging isang hatol ng kamatayan para sa kanyang anak sa ilalim ng pamumuno ni Lorenzo. Nanatili siyang tahimik, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa sahig, habang pilit na pinipigilan ang panginginig ng kanyang mga balikat. Ang bawat pangiinsulto ni Doña Carmen ay tila isang pako na ibinabaon sa kanyang pagkatao, pinapaalala sa kanya ang utang na loob na naging kadena sa kanyang leeg. Nang makaalis ang biyenan at magtungo si Lorenzo sa kanyang opisina, dahan-dahang lumapit si Damaris sa paso ng halaman kung saan niya idinura ang tsaa kagabi. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa sindak. Ang mga dahon ng halaman na dati ay malago at luntian ay tila naging itim at tuyot sa loob lamang ng ilang oras. Ang lupa ay may kakaibang amoy ng kemikal, isang patunay na ang iniinom niya gabi-gabi ay hindi gamot, kundi isang dahan-dahang paraan ng pagpatay. Napahawak si Damaris sa kanyang tiyan. Ang kanyang buong katawan ay binalot ng isang matinding panginginig na tila isang lagnat na nagmumula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Ang kanyang paghinga ay naging mababaw at mabilis, tila isang ibong nakakulong sa isang maliit na hawla. Sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, naramdaman niya ang panginginig ng kanyang cellphone sa bulsa ng kanyang apron. Ang mahinang liwanag ng screen ay nagpakita ng isang mensahe mula sa isang numerong hindi niya kilala. Huwag kang iinom ng kahit anong ibinibigay niya sa iyo mula ngayon. Alam ko ang ginagawa nila sa iyo, Damaris. Mag-ingat ka dahil hindi lang ang yaman mo ang balak nilang kunin, kundi pati na ang hininga mo. Nabitawan ni Damaris ang kanyang cellphone at ang tunog nito sa sahig ay tila isang huling babala
sa gitna ng isang bahay na puno ng mga lihim at ahas. Sino ang taong ito? Kakampi ba siya? O isa pang kaaway na naghihintay ng tamang pagkakataon upang siya ay tuluyang ilubog? Ang katahimikan ng bahay ay tila naging isang malaking bibig na handang lumamon sa kanya, at sa bawat sulok ay tila may mga matang nagmamasid, naghihintay sa kanyang susunod na pagkakamali. Ang bawat hakbang pumasok sa klinika ay tila isang malaking pasanin para kay Damaris. Ang malamig na hangin na nagmumula sa kagamitan ng ospital ay tila nanunuot sa kanyang manipis na balat. Nagpaparamdam sa kanya ng isang matinding ginaw na nagmumula sa kaibuturan ng kanyang mga buto. Maputla ang kanyang mga pisngi at may malalim na anino sa ilalim ng kanyang mga mata. Ito ang bunga ng mga gabing hindi niya pag-inom sa tsaa ni Lorenzo. Isang lihim na pag-atras ng katawan mula sa lason na nagdudulot ngayon sa kanya ng matinding sakit sa ulo at walang katapusang panginginig ng mga kamay. Pumasok siya sa kanyang pribadong silid at naupo ng may mabigat na hininga. Ang kanyang mga mata ay naititig sa kawalan, pilit na hinahanap ang lakas na tila unti-unting ninanakaw ng mga taong nakapaligid sa kanya. Sa gitna ng kanyang malalim na pag-iisip, ang marahang paggalaw ng pinto ay nagpabalik sa kanyang diwa. "You look so pale, doktora. Are you really okay?" Isang baritono at banayad na tinig ang bumasag sa katahimikan. Itinaas ni Damaris ang kanyang paningin at nakita si Dr. Danilo Reyes, ang kanyang matapat na kasamahan sa ospital. Sa kanyang mga kamay ay hawak niya ang isang tasang umuusok pa. Hindi naghintay ng sagot si Danilo. Dahan-dahan niyang ipinatong ang tasa ng mainit na kape sa ibabaw ng mesa ni Damaris. Isang simpleng kilos na hindi humihingi ng kapalit. Isang munting init sa gitna ng malamig na mundo ni Damaris. "Uminom ka muna. You need something warm. Alam kong marami kang pinagdaraanan with your health lately. But please, don't forget to take care of yourself too," wika ni Danilo. Ang kanyang mga mata ay puno ng tapat na pag-aalala. Malayo sa mapanlinlang na titig ni Lorenzo, naramdaman ni Damaris ang isang kakaibang kirot sa kanyang dibdib. Isang kirot ng pasasalamat at pangungulila sa isang tunay na pagkalinga. Hinawakan niya ang mainit na tasa. Hinahayaan ang init nito na lumipat sa kanyang nanginginig na mga daliri. Tumingin siya sa paligid upang tiyakin na walang ibang tao bago siya nagsalita. "Danilo, I need your help. Hindi ko na alam kung sino ang mapagkakatiwalaan ko." Ang boses ni Damaris ay nanginginig, halos maputol, dahil sa luhang pilit na nagbababad sa kanyang mga mata. Tumango si Danilo at mabilis na isinara ang pinto ng silid. Tinitiyak ang kanilang privacy. Naupo siya sa tapat ni Damaris. Ang kanyang mukha ay naging seryoso. Dahan-dahang kinuha ni Damaris mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na vial na salamin na naglalaman ng itim at tuyong residue mula sa tsaa kagabi. "I need this tested, Danilo. Palihim. Walang pwedeng makaalam sa ospital na ito. My husband is giving me something in my tea every night. Naniniwala ang lahat na nawawala ako sa katinuan, pero alam kong may mali sa katawan ko. Lalo na ngayon na may buhay nang tumitibok sa sinapupunan ko." Ang pagtatapat ni Damaris ay sinundan ng tuluyang pag-agos ng luha sa kanyang mga pisngi. Ang katawan ni Danilo ay tila naging bato sa narinig. Ang kanyang mga panga ay nagpapakita ng matinding panginginig dahil sa galit na pilit niyang pinipigil. Tinitigan niya ang maliit na vial at pagkatapos ay ang umiiyak na si Damaris. Sa halip na hawakan ang kamay nito upang umalo, isang bagay na alam niyang hindi nararapat para sa isang babaeng may asawa, kumuha siya ng isang malinis na panyo mula sa kanyang bulsa at dahan-dahan itong ipinatong sa tabi ng kamay ni Damaris. Ang distansyang yun ay puno ng paggalang, ngunit ang init ng kanyang malasakit ay sapat na upang pakalmahin ang nagrorolyong emosyon sa dibdib ng doktora. "Huwag kang mag-alala, Damaris. I have a friend, a toxicologist outside this hospital system
Walang makakaalam. Aalagaan ko kayo ng anak mo. Hinding-hindi ko hahayaang saktan ka niya. Ang bulong ni Danilo ay may kalakip na sumpa. Nang matapos ang kanilang usapan, bumalik si Damaris sa kanyang mga gawain. Ngunit nang dumating si Lorenzo sa klinika upang sunduin siya, isang palabas para sa mga tao, upang magmukha itong huwarang asawa, napansin ni Damaris ang kakaibang tingin ng kanilang head nurse na si Dahlia. Nakatayo ito sa di kalayuan. Ang mga mata ay nakatitig sa kanila nang may hindi maipaliwanag na takot at pagdududa. Bakit ganoon makatingin si Dahlia tuwing dumarating si Lorenzo? Sumapit ang hating gabi sa kanilang madilim na tahanan. Nakahiga si Damaris sa kama. Gising ang diwa habang ang asawa ay mahimbing na natutulog sa kanyang tabi. Ang bigat ng bawat segundong lumilipas ay tila isang parusa. Biglang naramdaman ni Damaris ang mahinang pagyanig ng kanyang cellphone sa ilalim ng unan. Ang liwanag ng screen ay nagpakita ng pangalan ni Danilo. Maingat siyang bumangon at nagtungo sa banyo. Isinara ang pinto nang walang anumang ingay. Sinagot niya ang tawag nang may nanginginig na tinig. Damaris, nakuha ko na ang resulta. Ang boses ni Danilo sa kabilang linya ay puno ng takot at panginginig na hindi pa kailanman narinig ni Damaris. Kailangan mo nang lumabas sa bahay na yan ngayon din. Ang chemical na ibinibigay niya sa'yo, unti-unti nitong pinapatay ang nervous system mo. Kapag itinuloy mo pa ang pananatili riyan, hindi lang ang katinuan mo ang mawawala. Ikamamatay ninyong mag-ina ang susunod na baso ng tsa. Nabitawan ni Damaris ang telepono sa kanyang kandungan. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa harap ng salamin. Nakikita ang kanyang sariling refleksyon na tila isang kandilang unti-unting nauubos sa gitna ng kadiliman. Paano niya magagawang tumakas mula sa bahay na ito kung ang bawat kilos niya ay binabantayan ng mga taong nais siyang mawala? Sa loob ng isang madilim at lumang silid-aklatan, kung saan ang tanging liwanag ay nagmumula sa mga siwang ng bintana, nagtagpo ang landas ni Damaris at Danilo. Ang amoy ng alikabok at mga lumang pahina ng libro ay tila lalong nagpabigat sa bawat hininga ni Damaris, na para bang ang buong gusali ay nakikiramay sa bigat ng kanyang daladalang katotohanan. Ang bawat hakbang niya sa sahig na gawa sa kahoy ay naglalabas ng mahinang tunog ng pag-aray ng materyales, tila nagbababala sa panganib na kanyang kinakaharap. Inabot ni Danilo ang isang manipis na folder. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding puot na pilit niyang ikinukubli sa likod ng kanyang profesional na anyo. Binuksan ni Damaris ang folder at ang kanyang mga mata ay naititig sa mga salitang nakasulat sa resulta ng laboratorio. Neurotoxin, isang uri ng kemikal na dahan-dahang sumisira sa sistema ng utak, nagdudulot ng guni-guni at sa kalaunan ay itinitigil ang tibok ng puso ng walang bakas. Ang mundo ni Damaris ay biglang uminog ng mabilis. Ang mga istante ng libro sa kanyang paligid ay tila naglalabo at ang sahig sa ilalim ng kanyang mga paa ay tila unti-unting nawawala. Nakaramdam siya ng matinding panlalambot, ang kanyang mga tuhod ay bumigay, at sa isang segundo ay tila tuluyan na siyang lalamunin ng kadiliman. Ngunit bago pa man tumama ang kanyang katawan sa malamig na sahig, naramdaman niya ang matitipunong braso ni Danilo na sumalo sa kanya. Maingat siyang inakay ng doktor paupo sa isang lumang silya at hinubad ni Danilo ang kanyang coat upang ibalot ito sa nanginginig na balikat ni Damaris. Ang init ng tela at ang banayad na amoy ng pabango ni Danilo ay nagbigay ng munting lakas sa kanya. Isang pakiramdam ng kaligtasan na matagal na niyang hindi nararanasan sa sarili niyang tahanan. Danilo, hindi lang ako ang pinapatay niya. Ang bulong ni Damaris, ang kanyang boses ay halos hindi marinig dahil sa panginginig ng kanyang mga labi. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ng doktor. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang tiyan. I'm pregnant. 5 weeks. Pagkatapos ng 5 taon naming paghihintay, ngayon pa ibinigay ng Diyos ang himalang ito.
kung kailan ang ama nito ay ang mismong taong gustong pumatay sa akin. Ang bawat kalamnan sa mukha ni Danilo ay tila naging bato. Ang kanyang mga panga ay nagngangalit at ang kanyang mga kamao ay nakakuyom ng mahigpit sa gilid ng mesa, sapat upang mamuti ang kanyang mga buko sa daliri. Ang galit na naglalaboy sa kanyang mga mata ay tila isang nagbabagang apoy na handang tumupok sa sinumang humarang. Ngunit sa harap ni Damaris, nanatiling malambot ang kanyang tinig. Kailangan mo nang umalis, Damaris. Ngayon din. Dadalhin kita sa isang ligtas na lugar kung saan hindi kanya mahahanap. Ang mungkahi ni Danilo na puno ng determinasyon. Umiling si Damaris ng dahan-dahan. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang bagong uri ng tatag. Ang tatag ng isang inang handang makipagpatalo sa tadhana. Hindi, Danilo. Kapag tumakas ako ngayon, lalong magmumukhang totoo ang kwento niyang baliw ako. Sasabihin niyang tumakas ako dahil sa aking mental illness. Kailangan ko ang power of attorney na balak niyang ipapirma sa akin. Kailangan kong makuha ang ebidensya ng kanyang pagnanakaw sa aking mga ari-arian at ang mga reseta ng lason na itinatago niya sa loob ng aming bahay. I will go back. For my child, I will face that devil. Ang katahimikan sa pagitan nila ay tila isang mabigat na sumpa. Alam ni Danilo na wala siyang magagawa upang pigilan ang isang inang nagising ang bagsik, kaya't ang tanging nagawa niya ay ang dahan-dahang pag-ayos sa kwelyo ng coat na suot ni Damaris, isang tahimik na pangako na hinding-hindi niya ito pababayaan. Pag-uwi ni Damaris sa kanilang mansyon, ang dilim ng pasilyo ay tila mas lalong naging mapanglaw. Ang bawat anino sa dingding ay tila mga kamay na gustong humila sa kanya pababa. Huminga siya ng malalim. Pilit na pinakalma ang kabog ng kanyang dibdib bago niya pinihit ang trangka ng pinto ng sala. Inaasahan niyang makikita ang kanyang asawa, ngunit ang tumambad sa kanya ay isang tanawing hindi niya kailanman inakala sa loob ng kanyang sariling pamamahay. Sa gitna ng sala, nakaupo sa paborito niyang sofa ay isang babaeng lulan ng kayabangan. Suot nito ang isa sa mga mamahaling silk robe ni Damaris habang may hawak na tasa ng tsaa, ang paboritong tasa ni Damaris. Ito si Lucrecia. Tumingala ang babae. Dahan-dahang uminom mula sa tasa at ngumiti ng may matinding panunuya habang pinagmamasdan ng hapo at maputlang anyo ng tunay na may-ari ng bahay. Welcome home, Doktora. Ang boses ni Lucrecia ay tila malapot na talsik ng putik. Masyado ka na yatang napagod sa paglalayas. Huwag kang mag-alala. Ako na ang nag-asikaso sa asawa mo habang wala ka. Masarap pala ang tsaa sa bahay na ito, lalo na kung alam mong ikaw na ang susunod na reyna ng palasyong ito. Napatigil si Damaris sa pintuan. Ang kanyang mga daliri ay bumaon sa kanyang palad hanggang sa makaramdam siya ng hapdi. Ang kanyang sariling tahanan, ang lugar na itinuring niyang santuwaryo, ay tuluyan ng nilapastangan ng babaeng nagnakaw sa kanyang asawa. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang babala. Ang digmaan ay nagsimula na at sa loob ng kanyang sinapupunan, naramdaman niya ang isang mahinang pintig, tila nagsasabing hindi siya dapat sumuko. Nakangiti si Lorenzo nang pumasok siya sa sala. Tila walang anumang kasalanang dala ang kanyang pagkatao. Nilapitan niya si Lucrecia at marahang ipinatong ang kanyang kamay sa balikat nito, isang kilos na puno ng pagmamay-ari, sa harap mismo ng kanyang asawa. Ang bawat hibla ng hangin sa loob ng silid ay tila naging lason. Bawat hininga ni Damaris ay may kalakip na hapdi sa kanyang baga. Huwag kang mabigla, Damaris. Lucrecia is our new financial consultant. Masyado ka ng maraming iniisip dahil sa kalusugan mo, kaya minabuti kong kumuha ng taong mapagkakatiwalaan upang hawakan ang mga accounts ng klinika at ng ating pamilya. Ang paliwanag ni Lorenzo na may kalakip na mapanlinlang na lambing. Ang kanyang boses ay tila isang malambot na kumot na ginagamit upang sakalin ang katinoan ni Damaris.
Walang nagawa si Damaris kundi ang maupo sa tapat nila sa hapagkainan. Ang bawat pagkilos niya ay tila kontrolado ng isang hindi nakikitang tali, mabigat at masakit. Ang hapunan na inihanda ng mga katulong ay tila mga abo sa loob ng kanyang bibig. Walang lasa ang pagkain. Tanging ang pait ng katotohanan ang nananatili sa kanyang dila. Masyado kayatang haggard, doktora. Hindi na bagay sa'yo ang ganyang itsura, lalo na't ikaw ang mukha ng iyong klinika. Baka isipin ng mga pasyente mo na mas may sakit ka pa kaysa sa kanila. Ang pasaring ni Lucrecia habang maingat na hinihiwa ang karne sa kanyang plato. Ang bawat salita nito ay tila isang maliit na hiwa ng labaha sa dangal ni Damaris. You should listen to Lucrecia, mahal ko. Masyado ka nang nagpapabaya sa sarili mo. Minsan, nakakatakot na ang mga kinikilos mo, tila hindi mo nakilala ang sarili mo. Dagdag ni Lorenzo, habang ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig kay Damaris nang may kakaibang kinang ng panunuya. Ang matinding pagnanais na isampal sa kanila ang katotohanan ay tila isang bulkang nagbabantang sumabog sa dibdib ni Damaris. Nais niyang sumigaw. Nais niyang itapon ang lahat ng nasa ibabaw ng mesa. Ngunit muli niyang naalala ang munting pintig sa kanyang sinapupunan. Sa ilalim ng lamesa, dahan-dahang bumaon ang mga dulo ng tinidor na hawak ni Damaris sa palad ng kanyang kaliwang kamay. Ang hapdi ng metal sa kanyang balat ang nagsilbing angkla upang manatili siyang kalmado, upang hindi siya magpadala sa galit na nais silang lamunin. Hanggang sa mamula ang kanyang mga buko sa daliri, nanatili siyang tahimik, ang kanyang mukha ay isang maskara ng kawalan ng malay. Ang pagdating ni Doña Carmen sa silid kainan ay tila lalong nagpabigat sa atmosfera. Ang tunog ng kanyang mga mamahaling alahas ay tila mga kadenang nagpapaalala ng utang na loob. Nilapitan niya si Lucrecia at hinaplos ang pisngi nito, isang kilos ng pagtanggap na hinding-hindi niya kailanman ibinigay kay Damaris. Napakahusay mong pumili, Lorenzo. Lucrecia has a sharp mind. Hindi tulad ng ibang tao rito na puro emosyon at sakit sa ulo ang dala. Utang na loob mo sa amin, Damaris, na hinahayaan ka pa naming manatili sa bahay na ito sa kabila ng iyong kalagayan. Mas mabuting ibigay mo na ang lahat ng responsibilidad kay Lucrecia bago ka tuluyang mawala sa iyong sarili. Ang wika ni Doña Carmen na tila isang pinal na hatol. Naramdaman ni Damaris ang pag-ikot ng kanyang paligid. Ngunit sa pagkakataong ito, sinadya niyang hayaan ang kanyang katawan na sumunod sa daloy ng kanyang pagpapanggap. Humawak siya sa gilid ng mesa. Ang kanyang paghinga ay naging mababaw at mabilis. Tila isang taong malapit nang mawalan ng ulirat. Lorenzo, ang ulo ko. Tila umiikot ang lahat. Ang bulong ni Damaris, ang kanyang boses ay tila isang huling hininga. Tingnan mo, iyan ang sinasabi ko. Masyado ka nang mahina, Damaris. Ang malamig na sagot ni Lorenzo. Umakyat ka na sa kwarto at magpahinga. Kami na ang magpapatuloy dito. Sa tulong ng isang katulong, dahan-dahang tumayo si Damaris. Ngunit sa halip na magtungo sa kanyang silid, hinintay niya ang pagkakataon na maging abala ang lahat sa sala. Sa gitna ng tawanan ni Lorenzo, Lucrecia at Doña Carmen na umaalingaw-ngaw sa ibaba, tahimik na tinahak ni Damaris ang daan patungo sa opisina ni Lorenzo. Ang bawat hakbang niya sa alpombra ay tila isang panakaw na galaw ng isang magnanakaw sa sarili niyang bahay. Narating niya ang pinto ng opisina. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na mabilis ang pagpalo. Bawat pintig ay may kalakip na takot at determinasyon. Inabot niya ang doorknob. Ang lamig ng metal ay tila nanunuot sa kanyang balat. Alam niyang naroon sa loob ang power of attorney na pilit na ipinapapirma sa kanya ni Lorenzo. Ang dokumentong magiging susi sa kanyang kalayaan o sa kanyang tuluyang pagkagapi. Ngunit bago pa man niya mapihit ang trangka, isang pamilyar at mabigat na tunog ng mga hakbang ang narinig niya mula sa dulo ng pasilyo. Ang tunog ng mga sapatos ni Lorenzo sa matigas na kahoy
ay tila isang babala ng paparating na unos. Papalapit ang kanyang asawa at walang ibang mapagtataguan si Damaris sa makitid na pasilyong iyon. Napatigil ang kanyang hininga, ang kanyang kamay ay nanatiling nakahawak sa pinto. Habang ang anino ni Lorenzo ay dahan-dahang humahaba sa dingding, papalapit ng papalapit sa kanyang kinalalagyan. Ang marahang pagpihit ng doorknob ay tila isang hatol na nagpapatigil sa pag-ikot ng mundo ni Damaris. Sa gitna ng dilim ng pasilyo, ang bawat hakbang ni Lorenzo ay tila isang mabigat na pasanin na papalapit sa kanyang kinalalagyan. Alam ni Damaris na wala na siyang oras upang tumakas. Sa isang iglap, kailangang maging mas mabilis ang kanyang isip kaysa sa kanyang takot. Dahan-dahan siyang bumagsak sa kanyang mga tuhod sa harap ng pinto ng opisina. Sinimulan niyang kalmutin ang sahig gamit ang kanyang mga kuko at guluin ang kanyang buhok, hanggang sa magmukha siyang isang taong nawalan na ng direksyon. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa kawalan, malaki at puno ng huwad na takot. Hindi! Huwag ninyo akong lalapitan. Ang daming mga itim na insekto sa dingding. Lorenzo, iligtas mo ako. Bakit sila bumubulong sa akin? Ang sigaw ni Damaris. Ang kanyang boses ay tila isang nanginginig na himig ng kawalan ng pag-asa. Napatigil si Lorenzo sa kanyang tapat. Ang kanyang mga mata ay nagpakita ng isang sulyap ng pagkagulat bago ito napalitan ng isang malamig at mapanuyang kasiyahan. Yumuko siya at hinawakan ang balikat ni Damaris, ngunit ang kanyang haplos ay walang init ng pag-ibig. Ito ay tila isang pagkilala sa isang matagumpay na eksperimento. Mahal, anong ginagawa mo rito? Walang mga insekto rito. You're just imagining things again. Sinasabi ko na sa'yo, hindi ka na magaling. Ang wika ni Lorenzo, ang kanyang boses, ay puno ng mapanlinlang na awa. Inakay niya ang asawa patayo, ngunit bago pa man sila tuluyang makaalis, sinadya ni Damaris na ititig ang kanyang paningin sa loob ng opisina habang bahagyang nakabukas ang pinto. Sa ibabaw ng mesa, nakita niya ang puting folder. Kahit malabo ang kanyang paningin dahil sa pag-arte, itinanim niya sa kanyang memorya ang bawat anggulo ng dokumento. Isang power of attorney na may pangalan niya at ni Lorenzo. Naramdaman niya ang matinding pagkasuklam sa sarili dahil sa kailangang pagpapababa ng kanyang dignidad. Ngunit ang kaisipang ito, ang tanging paraan upang manatiling buhay ang munting pintig sa kanyang sinapupunan. Pagbalik sa kanyang silid, iniwan siya ni Lorenzo na may kasamang huling babala tungkol sa kanyang sakit. Nang masigurong wala na ang asawa, tumayo si Damaris at nagtungo sa harap ng malaking salamin. Pinanood niya ang sarili niyang refleksyon, ang gulugulong buhok, ang maputlang labi, at ang mga matang puno ng pait. Dahan-dahan niyang inayos ang kanyang sarili, pinunasan ang mga huwad na luha, at itinuwid ang kanyang balikat. Ang bawat kilos niya ay tila isang paghahanda para sa isang digmaan na siya lamang ang nakakaalam. Kinabukasan, sa loob ng klinika ang bawat pasyenteng dumadaan ay tila isang paalala ng kanyang sinumpaang tungkulin bilang doktor. Ngunit ang kanyang isip ay nananatiling nakatuon sa pakikipaglaban. Sa gitna ng kanyang pag-iisa sa opisina, kumatok ang head nurse na si Dahlia. Ang mga mata nito ay hindi mapakali. Tila may malaking sikretong gustong kumawala. Doktora, may kailangan kang malaman. Ang bulong ni Dahlia habang isinasara ang pinto ng may labis na pag-iingat. Matagal na akong nagdududa kay Sir Lorenzo. May mga reseta ng matatapang na gamot ang nawawala sa stock natin at ang mga pirma roon, tila kinopya lang ang sulat mo. Akala ko noong una ay nagkakamali lang ako, pero nakita ko siya sa records room nung nakaraang linggo. Naramdaman ni Damaris ang isang malamig na agos ng ginhawa. Hindi siya nag-iisa. Ang katapatan ni Dahlia ay tila isang liwanag sa madilim na kuwebang kanyang tinatahak. Hinawakan niya ang kamay ng nurse, isang mahigpit na pagkakasundo ng dalawang babaeng nagnanais ng katotohanan. Dahlia, kailangan ko ang lahat ng records na yon. Kailangan natin ng patunay na ginagamit niya ang pangalan ko
para sa mga ilegal na transaksyon. Ang utos ni Damaris na may kalakip na bagong sigla. Tumango si Dahlia, ngunit may isa pa siyang inilabas mula sa kanyang bulsa. Isang itim at puting larawan na tila kinuha mula sa isang lihim na file sa computer ni Lorenzo. Ipinatong niya ito sa mesa at ang puso ni Damaris ay tila tumigil sa pagtibok nang makita ang nilalaman nito. Ito ay isang ultrasound image, isang larawan ng isang sanggol na nasa 6 na linggo na. Ngunit hindi ito ang kanyang ultrasound. Sa itaas na bahagi ng papel, nakasulat ang pangalang naging dahilan ng kanyang bawat gabing pagluha. Lucrecia Montejo. Buntis din si Lucrecia, doktora, at ayon sa PETSA, si Sir Lorenzo ang ama. Kaya pala nagmamadali silang palabasin kang baliw para magkaroon ng legal na puwang ang babaeng yan sa buhay niya. Ang paliwanag ni Dahlia na puno ng puot. Napatitig si Damaris sa larawan. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang lumipat sa kanyang sariling tiyan. 2 buhay ang nakasalalay ngayon sa mga kamay ng isang lalaking walang konsensya. Ang sakit ng pagtataksil ay tila naging isang matalas na karayom na muling bumaon sa kanyang puso. Mas matalim at mas masakit kaysa sa anumang laso na nainom niya. Paano nagagawang ipagdiwang ng kanyang asawa ang pagdating ng isang anak habang dahan-dahan niyang pinapatay ang isa pa? Ang katahimikan ng klinika ay tila naging isang saksi sa matinding puot na namumuo sa dibdib ni Damaris. Tumingin siya sa bintana, pinagmamasdan ang mga tao sa labas na walang kamalay-malay sa kanyang paghihirap. Sa sandaling iyon, ang huling bahagi ng kanyang pag-aalinlangan ay tuluyan ng naglaho. Hindi na lamang ito tungkol sa kanyang yaman o katinuan. Ito ay tungkol sa isang digmaan sa pagitan ng 2 inang. Ang isa ay nagnanais magnakaw ng buhay at ang isa ay nagnanais magligtas nito. Nanatiling nakapikit ang mga mata ni Damaris. Ang kanyang paghinga ay sadyang ginawang mabagal at pantay upang magmukhang mahimbing ang kanyang tulog. Sa loob ng silid na nababalot ng amoy ng mamahaling pabango at antiseptic, naramdaman niya ang presensya ng isang taong hindi marunong kumatok sa pintuan ng kanyang pagkatao. Ang marahang pagpihit ng seradura ay sinundan ng mabibigat na hakbang ni Doña Carmen, ang biyanan na tila isang aninong laging handang lumamon sa kanyang kapayapaan. Naramdaman ni Damaris ang paglubog ng gilid ng kanyang kama nang maupo ang matanda. Hindi siya kumikibo, kahit na ang bawat hibla ng kanyang balat ay tila gustong umurong sa pandidiri. Narinig niya ang marahang kalansing ng kanyang jewelry box sa ibabaw ng nightstand, ang kahon na naglalaman ng kanyang mga huling alaala mula sa kanyang yumao ng ina. Ang bawat tunog ng pagbukas at pagsara ng mga drawer nito ay tila isang kutsilyong humihiwa sa kanyang puso. Hindi mo na ito kailangan, Damaris. Isang baliw na katulad mo ay wala ng puwang para sa mga ganitong karangyaan. Ang bulong ni Doña Carmen, ang boses nito ay puno ng kamandag na tila nanunuot sa bawat sulok ng silid. Naramdaman ni Damaris ang pagkuha ng matanda sa kanyang pinakaiingatang pag-aari. Isang antigong singsing na ginto na may disenyong sampagwita, ang huling pamanang iniwan ng kanyang ina bago ito pumanaw. Utang na loob mo sa pamilya namin ang bawat hininga mo sa bahay na ito. Ang singsing na ito ay mas bagay sa taong marunong magpahalaga sa pangalan ng pamilya Villafuerte, sa taong kayang magbigay ng tunay na apo, hindi katulad mo na puro sakit sa ulo ang idinudulot. Matapos ang ilang sandali, narinig ni Damaris ang muling pagpihit ng pinto at ang paglayo ng mga hakbang ng kanyang biyenan. Nang matiyak niyang wala na ang matanda, dahan-dahang iminulat ni Damaris ang kanyang mga mata. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang kumuyom sa ilalim ng kumot hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa kanyang palad. Ang huling hibla ng kanyang utang na loob ay tuluyan ng naputol sa sandaling iyon. Ang paggalang na pilit niyang pinanatili sa loob ng 7 taon ay naging abo na lamang ng matinding puot. Kinagabihan,
Habang nakaupo si Damaris sa madilim na sulok ng sala, nakita niya si Lucrecia na pababa ng hagdan. Ang babae ay lula ng kislap ng tagumpay. Suot ang isa sa mga mamahaling damit ni Damaris. Ngunit ang mas lalong nagpainit sa dugo ng doktora ay ang kumikinang na ginto sa daliri ni Lucrecia. Doon, sa pagitan ng mga daliri ng kabit ng kanyang asawa, ay ang singsing ng kanyang ina. Nakita ni Damaris si Lucrecia na naglabas ng cellphone, itinapat ang kamay sa harap ng kamera, at kumuha ng litrato na may kasamang malanding ngiti. Tila ipinagmamalaki sa buong mundo ang pagnanakaw na ginawa nito sa buhay ng ibang tao. Ang ganda naman ng bago mong singsing, Lucrecia. Tila galing ito sa isang espesyal na tao. Ang wika ni Lorenzo na nooy kalalabas lang mula sa kusina. Niyakap niya si Lucrecia mula sa likuran at hinalikan ito sa leeg, habang ang kanilang mga tawa ay tila mga tinik na bumaon sa pandinig ni Damaris. Ito ang premyo ko, Lorenzo. Sabi ni Doña Carmen, ito raw ang simbolo ng bagong simula nating tatlo. Ang sagot ni Lucrecia na may kasamang matinding panunuya habang nakatingin sa direksyon ni Damaris sa dilim. Hindi na kumibo si Damaris. Tumayo siya at pumasok sa kanyang opisina. Isinara ang pinto nang may bigat na sumisimbolo sa kanyang pinal na desisyon. Wala nang luha ang lumalabas sa kanyang mga mata. Tanging ang tuyot at matalim na tingin ng isang inang handang pumatay upang mabawi ang nararapat sa kanya. Ngunit bago pa man niya makuha ang kanyang mga dokumento, bumukas ang pinto at pumasok si Lorenzo. Ang mukha nito ay hindi na ang mapagmahal na asawang nakilala niya, kundi isang hayop na gutom sa kapangyarihan. May hawak na mga papel si Lorenzo sa isang kamay, at sa kabila ay ang isang hiringgilya na puno ng malinaw na likido. Ang dulo ng karayom ay kumikinang sa ilalim ng liwanag ng desk lamp, tila isang mata ng ahas na naghihintay ng tamang pagkakataon. Pirman mo na ito, Damaris. Huwag mo na akong piliting gawin ito sa iyo ng sapilitan. Ang wika ni Lorenzo, ang boses nito ay mababa at puno ng banta. Ayaw mo namang magising bukas na wala nang maalala kahit ang sarili mong pangalan. 'Di ba? Isang pirma lang at ititigil ko na ang lahat ng pagdurusa mo. Tinitigan ni Damaris ang asawa. Pagkatapos ay ang hiringgilya na hawak nito. Ang lamig ng kamatayan ay tila humalik sa kanyang batok. Alam niyang ang likidong yon ang tatapos sa kanyang katinuan at marahil ay sa buhay ng anak na nasa loob niya. Sa gitna ng takot na tila nananakal sa kanya, naramdaman niya ang isang mahinang pintig sa kanyang tiyan. Isang munting paalala na hindi siya pwedeng sumuko. Paano niya malalagpasan ang gabing ito nang hindi nawawala ang lahat, lalo na ang kaluluwa ng kanyang anak? Tinitigan ni Damaris ang dulo ng karayom na tila isang nagniningning na banta sa ilalim ng malamig na liwanag ng lampora. Ang bawat hininga niya ay tila isang pakikipaglaban sa hangin na ayaw pumasok sa kanyang baga. Naramdaman niya ang malamig na pawis na dumadaloy mula sa kanyang noo, kasabay ng matinding panginginig ng kanyang mga balat na tila isang dahon sa gitna ng unos. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa munting buhay na sinisikap niyang itago mula sa kalupitan ng lalaking nasa kanyang harapan. Lorenzo, please, huwag mong gawin ito. Mapag-uusapan natin ito. Ang pagmamakaawa ni Damaris, ang kanyang boses ay naging paos at puno ng huwad na pagsuko. Hinayaan niyang dumaloy ang mga luha sa kanyang mga pisngi. Pilit na ipinapakita ang kahinaan na inaasahan ni Lorenzo na makita. Wala na tayong dapat pag-usapan, Damaris. Ang kailangan ko lang ay ang iyong pirma. Isang mabilis na tusok lang ito at mawawala na ang lahat ng sakit at gulo sa isip mo. Magiging payapa ka na at ako na ang bahala sa lahat. Ang sagot ni Lorenzo habang dahan-dahang inilalapit ang hiringgilya sa braso ni Damaris. Sa gitna ng desperasyon, kinuha ni Damaris ang ballpen sa ibabaw ng mesa. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig
nang hawakan niya ang malamig na katawan ng panulat. Tinitigan niya ang dokumento ng power of attorney na tila isang hatol ng kamatayan. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata na puno ng luha, may isang matalas na plano ang nabuo. Marahang sumayad ang dulo ng ballpen sa papel. Sinadya ni Damaris na ibahin ang anggulo ng kanyang pagkakasulat at bahagyang binago ang kurba ng huling letra ng kanyang pangalan, isang lihim na senyales na tanging sila lamang ng kanyang matapat na abogado na si Attorney Delgado ang nakakaalam. Ang bawat guhit sa papel ay tila isang sigaw ng saklolo na nakatago sa anyo ng isang pirma. Nang makitang nakapirma na ang asawa, binitiwan ni Lorenzo ang hiringgilya at kinuha ang dokumento nang may matinding kasabikan. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng isang tagumpay na tila isang hayop na nakakuha ng kanyang biktima. Mabuti pa ay magpahinga ka na, asawa ko. Tapos na ang iyong tungkulin. Hindi na naghintay si Damaris ng susunod na mangyayari. Habang abala si Lorenzo sa pag-inspeksyon sa papel, dahan-dahan siyang lumabas ng opisina at tinahak ang madilim na pasilyo. Ang bawat hakbang niya sa sahig ay tila isang panakaw na hininga. Nang marating niya ang pinto ng mansyon, mabilis siyang lumabas, patungo sa madilim at maulang gabi. Ang bawat butil ng ulan na bumabagsak sa kanyang balat ay tila mga malamig na luha mula sa langit na nakikiramay sa kanyang pighati. Ang matinding buhos ng ulan ay nagpabigat sa kanyang suot na manipis na damit, ngunit hindi ito nakahadlang sa kanyang pagnanais na makalayo. Tumakbo siya patungo sa tagong lugar sa likod ng lumang simbahan, ang lugar na pinagkasunduan nila ni Danilo. Ang kanyang mga paa ay bumabaon sa maputik na lupa at ang bawat hakbang ay tila isang pakikibaka laban sa pagod at panlalambot ng kanyang mga tuhod. Sa dulo ng kalsada, nakita niya ang isang pamilyar na anino na may hawak na malaking payong. Sa gitna ng malakas na ulan, nakatayo roon si Dr. Danilo Reyes, tila isang matibay na pader na naghihintay na sumalo sa kanyang pagkaguho. Nang makita siya ni Danilo, mabilis itong lumapit at hindi alintana ang pagkabasa ng sariling sapatos sa putikan. Damaris, my God, basang-basa ka? Ang boses ni Danilo ay puno ng matinding pag-aalala. Halos bumagsak si Damaris sa mga braso ni Danilo. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig hindi lamang sa lamig ng ulan, kundi sa matinding trauma na kanyang pinagdaanan. Hindi nag-atubili si Danilo. Dahan-dahan niyang hinubad ang kanyang makapal na jacket at maingat itong isinuot sa balikat ni Damaris. Tinitiyak na mababalot nito ang nanginginig na katawan ng doktora, ang init na nagmumula sa jacket at ang banayad na amoy ng sandalwood na pamilyar kay Danilo ay tila isang gamot na dahan-dahang humihilom sa mga sugat sa kaluluwa ni Damaris. Ligtas ka na rito. Hindi ka na niya masasaktan pa. Ako ang bahala sa inyo ng anak mo, Damaris. Hinding-hindi kita iiwan sa gitna ng bagyong ito. Ang bulong ni Danilo, habang ang kanyang isang kamay ay marahang nakapatong sa likod ni Damaris, nagbibigay ng lakas na matagal nang ipinagkait sa kanya. Sa sandaling iyon, ang tunog ng ulan sa paligid ay tila naging isang malambing na oyayi at ang bawat pintig ng puso ni Damaris ay nagsimulang kumalma sa piling ng lalaking tunay na nagpapahalaga sa kanya. Ibinigay ni Damaris ang isang maliit na recording device na kanyang itinago sa loob ng kanyang damit. Isang ebidensya ng pagbabanta ni Lorenzo na nakuha niya kanina sa opisina. Tumingin si Danilo sa kanya ng may paghanga at determinasyon. Ngunit sa gitna ng kanilang sandali ng kapayapaan, ang tunog ng isang sasakyang mabilis na humaharurot sa dikalayuan ay nagpabalik sa kanila sa katotohanan. Sa loob ng mansyon, nakatayo si Lorenzo sa harap ng kanyang computer habang kausap ang kanyang banker. Ang kanyang mukha na kanina ay puno ng kagalakan ay biglang naging itim sa matinding galit. Anong ibig mong sabihin na hindi tinatanggap ang pirma? I have the document right here. Ang sigaw ni Lorenzo, ang kanyang boses, ay tila isang kulog na yumayanig sa buong silid.
Sir, may problema sa stroke ng huling letra. It matches the emergency duress signal pattern that your wife registered years ago with her lawyer. The account is frozen, and we are obligated to report this to the authorities for verification. Binitawan ni Lorenzo ang telepono at ang tunog nito sa ibabaw ng mesa ay tila isang huling babala. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatingin sa tsa na naiwan sa mesa. Naisahan siya ni Damaris. Naisahan siya ng babaeng inakala niyang wala ng katinuan. Kinuha niya ang susi ng kanyang kotse at mabilis na lumabas. Ang bawat hakbang niya ay puno ng pagnanais na mahanap ang kanyang asawa bago pa mahuli ang lahat. Ang gabi ay hindi pa natatapos at ang mas matapang na lason ay nasa kanyang kamay na ngayon. Handang itapos ang lahat sa pinakamarahas na paraan. Ang malamig na simoy ng madaling araw ay dahan-dahang humahalik sa balat ni Damaris habang naglalakad sila patungo sa simbahan para sa huling gabi ng simbang gabi. Ang halimuyak ng bagong luto na bibingka at puto bumbong sa paligid ay tila isang mapait na paalala ng mga nagdaang Pasko na puno ng huwad na ligaya. Sa ilalim ng makukulay na liwanag ng mga parol na nakabitin sa harap ng simbahan, ang mukha ni Lorenzo ay nagniningning sa pagpapanggap. Tila isang huwarang asawa na inaalalayan ang kanyang may sakit na kabiyak sa harap ng maraming tao. Sa loob ng simbahan, ang amoy ng insenso ay tila nanunuot sa bawat hininga ni Damaris. Nagbibigay ng isang bigat na tila sumasakal sa kanyang dibdib. Nakaluhod siya. Ang kanyang mga kamay ay magkahawak ng mahigpit habang ang kanyang mga mata ay naititig sa dambana. Sa kanyang tabi, nakita niya si Doña Carmen na taimtim na nagdarasal, isang imahe ng kabanalan na may nakatagong kamandag sa ilalim ng kanyang mga labi. Sa kabilang hilera naman, hindi kalayuan, ay nakaupo si Lucrecia. Mapangahas ang suot nito at ang antigong singsing na pilit kinuha mula kay Damaris ay kumikinang sa ilalim ng liwanag ng mga kandila. Isang lantaran na paglapastangan sa loob ng tahanan ng Diyos. Patawarin mo po ako sa aking gagawin. Ang tahimik na bulong ni Damaris sa kanyang puso. Hindi para sa paghihiganti, kundi para sa kaligtasan ng munting buhay na ipinagkatiwala mo sa akin. Pag-uwi sa mansyon, ang katahimikan ay tila isang buhay na nilalang na nagmamasid sa bawat galaw nila. Nagtungo si Lorenzo sa kusina at makalipas ang ilang sandali ay lumabas ito na may hawak na tasa. Ang tsaa ngayon ay may mas madilim na kulay, tila isang tina ng gabi na handang lumunod sa katinuan ng sino mang iinom nito. Ipinatong ni Lorenzo ang tasa sa harap ni Damaris ng may banayad na ngiti, isang ngiting kasing talas ng isang labaha. Uminom ka na, mahal ko. Espesyal ito dahil ito ang huling gabi ng ating paghihintay. Pagkatapos nito, magiging payapa na ang lahat. Ang wika ni Lorenzo, ang kanyang boses ay tila isang malambot na bitag. Tinitigan ni Damaris ang asawa, diretso sa mga mata nito na tila gustong basahin ang bawat maitim na balak na nakatago roon. Salamat sa lahat ng pag-aalaga mo, Lorenzo. Hinding-hindi ko makakalimutan ang bawat baso ng tsa na ibinigay mo sa akin sa loob ng 7 taon nating pagsasama. Nagkunwari si Damaris na kukunin ang kanyang rosaryo sa kabilang silid at sa isang mabilis na pagkakataon nang lumingon si Lorenzo upang sagutin ang isang tawag, mabilis niyang pinalitan ang tasa ng tsaa ng isang baso ng mainit na tubig na may kaparehong kulay ng herbal infusion na itinago niya sa kanyang bulsa kanina. Sa harap ni Lorenzo, dahan-dahan niyang ininom ang likido, hinayaang makita ng asawa ang bawat paglunok niya hanggang sa maubos ang laman ng tasa. Nakita niya ang kislap ng tagumpay sa mga mata ni Lorenzo, isang kislap na tila nagsasabing nakuha na nito ang lahat ng nais nito. Hatinggabi na nang matiyak ni Damaris na mahimbing na ang tulog ni Lorenzo, ang tulog ng isang taong walang konsensya. Dahan-dahan siyang bumangon, ang bawat galaw niya ay tila isang sayaw sa gitna ng mga anino. Nagtungo siya sa harap ng salamin sa kanilang silid. Kinuha niya ang kanyang wedding ring,
ang simbolo ng kanyang pagkakaalipin sa loob ng 7 taon at marahan itong ipinatong sa ibabaw ng lamesa. Sa tabi nito, nag-iwan siya ng isang pulang rosas, ang tanging bagay na dati ay sumisimbolo sa kanilang pag-ibig. Ngunit ngayon ay tila isang tuyot na alaala na lamang. Kinuha ni Damaris ang kanyang lipstick na kulay pula at sa malaking salamin ng banyo, nagsulat siya ng isang mensahe. Ang bawat guhit ng lipstick sa makinis na salamin ay tila isang huling tula ng kanyang paglaya. Pagkatapos, bit-bit ang kanyang maliit na bag na naglalaman ng mahahalagang dokumento at ang kanyang dignidad, lumabas siya ng mansyon nang walang anumang ingay. Sa labas ng tarangkahan, naghihintay ang isang itim na sasakyan. Doon, sa loob ng dilim, ay nakaupo si Dr. Danilo Reyes at si Attorney Delgado. Nang pumasok si Damaris sa loob, naramdaman niya ang init ng jacket na muling ipinatong ni Danilo sa kanyang balikat. Isang init na tila nagsasabing tapos na ang panahon ng kanyang pag-iisa sa gitna ng bagyo. Let's go, Damaris. Ang bagong simula mo ay naghihintay na sa dulo ng kalsadang ito. Ang mahinahong wika ni Danilo habang dahan-dahang umaandar ang sasakyan palayo sa mansyong naging bilangguan ni Damaris. Kinaumagahan, nagising si Lorenzo nang may ngiti sa kanyang mga labi. Inaasahang makikita ang isang asawang wala ng katinuan at tuluyan ng talo. Ngunit ang bumungad sa kanya ay ang isang bakanting kama at ang malamig na wedding ring sa ibabaw ng lamesa. Mabilis siyang nagtungo sa banyo at doon, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa tindi ng galit at takot. Sa malaking salamin, nakasulat sa matingkad na pulang lipstick ang mga salitang tila isang sampal sa kanyang pagkatao. Hindi ako baliw, Lorenzo. Ang lason mo ay nagpatibay lamang sa aking paninindigan. Magkita tayo sa araw ng iyong paghuhukom. Nanginig ang buong katawan ni Lorenzo. Ang kanyang boses ay hindi makalabas dahil sa tindi ng pagkabigla. Ang pulang rosas na iniwan ni Damaris ay dahan-dahang nalalagas ang mga talulot sa ibabaw ng lababo. Tila isang huling paalam mula sa babaeng inakala niyang dahan-dahan na niyang napapatay. Ngunit ngayon ay muling nabuhay upang siya ay tuluyang durugin. Sa wakas, ang amoy ng lason at panlilinlang ay napalitan ng sariwang halimuyak ng mga puno ng mangga at basang lupa sa isang lihim na kanlungan sa labas ng maingay na lungsod ng Makati. Ang bawat paghinga ni Damaris ay tila isang bagong karanasan, malaya mula sa nakakasakal na presensya ni Lorenzo at ang mapanghusgang mga mata ni Doña Carmen. Sa loob ng maliit ngunit malinis na silid na inilaan ni Danilo para sa kanya. Ang bawat gamit ay tila may dalang mensahe ng kapayapaan. Nakahiga si Damaris sa malambot na kama. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa puting kisame habang dahan-dahang hinahaplos ang kanyang tiyan. Ang panginginig ng kanyang mga kamay ay unti-unti nang humuhupa, ngunit ang bawat pintig ng kanyang puso ay may kalakip pa rin na bahid ng takot. Hindi madaling burahin ng 7 taon ng pag-atake sa kanyang katinuan, ngunit sa bawat sandali ng katahimikan, naramdaman niya ang unti-unting pagbabalik ng kanyang sarili. Ang marahang pagbukas ng pinto ay nagdala ng liwanag at ang pamilyar na anino ni Dr. Danilo Reyes. May hawak siyang tray na may lamang mainit na sabaw at isang baso ng sariwang juice. Ang kanyang mga hakbang sa sahig ay tila isang maingat na himig. Ayaw mabulabog ang anumang kapayapaang natitira sa puso ni Damaris. You're finally awake, Doktora. How are you feeling? Masakit pa ba ang ulo mo? Ang malambing na tanong ni Danilo. Ipinatong niya ang tray sa maliit na lamesa sa tabi ng kama at naupo sa isang silya. Tinitiyak na may sapat na distansya pa rin sa pagitan nila upang hindi mailang ang babaeng kanyang pinoprotektahan. I'm better, Danilo. It's just... Naninibago pa ako sa katahimikan. Para akong isang bilanggo na biglang pinalaya. Pero hindi ko pa alam kung paano muling lumakad ng tuwid. Ang sagot ni Damaris, ang kanyang boses, ay tila isang mahinang ihip ng hangin. Ngumiti si Danilo. Isang ngiting tila nagbibigay ng pag-asa sa gitna ng kadiliman.
Take your time, Damaris. Hindi kailangang magmadali. Ang mahalaga, ligtas na kayo ng baby. Sabi ng toxicologist na kaibigan ko, ang antas ng chemical sa dugo mo ay dahan-dahan nang bumababa. You are a doctor. You know the recovery process is more of the heart than the body. Sa gitna ng kanilang usapan, dumating si Attorney Delgado, ang matapat na abogado ni Damaris na matagal na ring nagtitiis sa mga pagmamanipula ni Lorenzo. Ang bawat hakbang ng abogado ay puno ng bigat ng mga impormasyong dala nito. May magandang balita ako, Doktora. Ang panimula ni Attorney Delgado habang inaayos ang kanyang salamin. Dahil sa emergency signal na ginamit mo sa iyong pirma, nagawa naming i-freeze ang lahat ng joint accounts ninyo ni Lorenzo. Hindi niya maililipat ang kahit isang sentimo sa kanyang offshore account. At ang pinakamaganda, ang recording device na ibinigay mo sa akin ay malinaw na naglalaman ng kanyang pagbabanta sa iyong buhay. We have a strong case for attempted homicide and frustrated murder. Naramdaman ni Damaris ang isang matinding lunas na tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa nagbabagang apoy ng kanyang puot. Ngunit alam niyang hindi pa tapos ang lahat. Alam niyang gagawin ni Lorenzo ang lahat upang mahanap siya. Samantala, sa loob ng mansyon ng mga Villafuerte, ang katahimikan ay tila isang nagbabagang bakal. Nakatayo si Lorenzo sa gitna ng sala. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatingin sa mga tauhan ng bangko na formal na nag-aabot ng dokumento ng pagkaka-freeze ng kanyang mga ari-arian. Ang bawat salitang binabasa niya ay tila isang sampal sa kanyang kayabangan. Hindi ito maaari. Asawa ko siya at ako ang may hawak ng kanyang katinuan. Ang sigaw ni Lorenzo. Ang boses nito ay tila isang hayop na nasugatan. Hindi na po, Sir Lorenzo. Ayon sa record, ang pirma ng iyong asawa ay may kalakip na duress code. Ang kasunduan ninyo ay automatikong null and void at mayroon na kaming utos mula sa korte na huwag hayaang magalaw ang anumang pondo hanggang hindi natatapos ang investigasyon. Ang paliwanag ng opisyal bago ito tuluyang lumabas ng bahay. Napaatras si Lorenzo at napaupo sa sofa. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom ng mahigpit hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko. Sa di kalayuan, nakatayo si Doña Carmen. Ang mukha nito ay puno ng takot at panginginig. Ang karangyaan na pilit nilang itinatayo sa ibabaw ng kasinungalingan ay tila isang kastilyong gawa sa buhangin na unti-unting tinatangay ng agos. Lorenzo, nasaan si Damaris? Kailangan mo siyang mahanap. Kapag nagsalita siya, mawawala ang lahat sa atin. Ang hysterical na sigaw ng matanda. Hahanapin ko siya, ma. At sa pagkakataong ito, hindi lang siya ang ibibigay ko sa kanya. Sisiguraduhin kong hindi na siya muling makakapagsalita. Ang bulong ni Lorenzo. Ang kanyang tinig ay kasing lamig ng kamatayan. Bumalik ang eksena sa kanlungan ni Damaris. Gabi na at ang liwanag ng buwan ay nagbibigay ng isang mapayapang anyo sa paligid. Nakatayo si Damaris sa balkonahe, pinagmamasdan ang mga bituin. Naramdaman niya ang muling paglapit ni Danilo. Sa pagkakataong ito, dahan-dahang ipinatong ni Danilo ang kanyang kamay sa ibabaw ng kamay ni Damaris na nakahawak sa rehas. Hindi ito isang haplos ng pagnanasa, kundi isang pangako ng proteksyon. Damaris, I want you to know something. Ang bulong ni Danilo. Ang kanyang boses ay puno ng katapatan na tila isang matamis na awit. Matagal ko na itong itinago sa iyo dahil nirerespeto ko ang pamilya mo. Pero ngayon na malaya ka na, gusto kong malaman mo na hinding-hindi kita bibitawan. Hahawakan ko ang kamay mo hanggang sa mahanap mo ang lakas na lumaban ng mag-isa. Naramdaman ni Damaris ang isang kakaibang init sa kanyang puso. Isang pakiramdam ng pagpapahalaga na matagal nang ninakaw sa kanya. Tumingin siya kay Danilo at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, isang tunay na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ngunit bago pa man siya makasagot, ang tunog ng isang sasakyang pumarada sa malayo ay nagpabago sa timpla ng hangin. Isang lihim na takot ang muling bumangon
sa kanyang dibdib. Paano kung natunton na sila ni Lorenzo? At sino ang taong nakita ni Danilo na bumababa mula sa sasakyang yon na may hawak na isang pamilyar na itim na folder? Ang paghinto ng sasakyan sa tapat ng gate ng kanlungan ay tila isang babala na nagpabilis sa tibok ng puso ni Damaris. Ang liwanag mula sa headlamp nito ay tumagos sa mga dahon ng halaman, lumikha ng mga mahahabang aninong sumasayaw sa dingding ng balkonahe. Hinawakan ni Danilo ang braso ni Damaris, isang protektadong kilos na nagpaparamdam ng seguridad, habang dahan-dahang bumababa ang isang tao mula sa sasakyan. Nang tumama ang liwanag ng buwan sa mukha ng panauhin, isang matinding bugso ng ginhawa ang dumaan sa dibdib ni Damaris. Hindi si Lorenzo ang narito. Ang babaeng naglalakad patungo sa kanila, bit-bit ang isang itim na folder, ay walang iba kundi si Nurse Dahlia. Ang kanyang mukha ay balot ng puyat at kaba, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang uri ng katapangan na tanging limang mga taong handang isakripisyo ang lahat para sa katuwiran ang nagtataglay. Doktora, Danilo, pasensya na kung nagulat ko kayo. Ang paos na tinig ni Dahlia ay tila isang nanginginig na himig sa gitna ng katahimikan ng gabi. Hindi na ako pwedeng manatili sa klinika. Nalaman ni Lorenzo na may mga nawawalang records at nagsisimula na siyang magduda sa lahat. Pero nakuha ko ito bago pa niya sunugin. Ipinatong ni Dahlia ang itim na folder sa maliit na lamesang kahoy. Ang bawat pahinang inilalabas niya ay tila isang pako na lalong nagbabaon sa libingan ng reputasyon ni Lorenzo. Naroon ang mga orihinal na reseta ng matapang na neurotoxin. May mga pirma ni Damaris na halatang ginaya lamang sa pamamagitan ng pagbakas. Naroon din ang mga bank transfer slips na nagpapatunay na ang pondo ng klinika ay dahan-dahang inililipat sa isang kumpanyang pagmamay-ari ni Lucrecia Montejo. Bakit mo ito ginagawa, Dahlia? Alam mong malaki ang panganib nito sa trabaho at buhay mo. Ang mahinahong tanong ni Damaris habang pinagmamasdan ng nurse na dati ay tila tahimik at sunod-sunuran lamang. Tumingin si Dahlia ng diretso sa mga mata ni Damaris at isang munting na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Noong namamatay ang nanay ko at wala kaming pambayad sa ospital, hindi mo kami tinanggihan, doktora. Binigyan mo kami ng libreng gamot at hinarap mo ang board of directors para lang maoperahan siya. Utang na loob ko sa iyo ang buhay ng nanay ko. Ngayong ikaw naman ang nasa panganib, hindi ko kayang manood lang habang sinisira ka ng asawa mo. Naramdaman ni Damaris ang isang mainit na luhang gumulong sa kanyang pisngi. Hindi luha ng pighati, kundi luha ng pag-asa. Sa gitna ng matinding pagtataksil ng mga taong itinuring niyang pamilya, isang hamak na nurse ang nagpakita sa kanya ng tunay na kahulugan ng pagkalinga. Dahan-dahang lumapit si Damaris at niyakap si Dahlia ng mahigpit. Ang yakap na yon ay tila isang pagkilala sa kanilang parehong sugat at parehong lakas. Habang nangyayari ito, sa kabilang panig ng lungsod, ang mansyon ng mga Villafuerte ay tila isang pugad ng mga ahas na nagsisimula ng magtuklawan. Sa loob ng silid-kainan, nakaupo si Lucrecia habang sinusukat ang mga mamahaling damit ni Damaris. Ang bawat haplos niya sa tela ay puno ng kasakiman. Tila inaangkin na niya ang bawat hibla ng buhay ng doktora. Ngunit ang kanyang kagalakan ay naputol nang pumasok si Lorenzo. Ang mukha ay kasing dilim ng langit bago ang unos. Nawawala si Dahlia at kasama niyang naglaho ang mga logbooks ng pharmacy. Ang wika ni Lorenzo, ang kanyang boses, ay tila isang malapot na banta. Then find her, Lorenzo. Huwag kang maupo lang dyan at magmukhang talo. Ang bulyaw ni Lucrecia habang pilit na isinasara ang zipper ng isang gown na halatang masikip para sa kanya. Buntis ako at hindi ko hahayaang lumaki ang anak ko sa labas ng mansyong ito. Kapag hindi mo nahanap si Damaris at ang nurse na yan, pare-pareho tayong babagsak sa putikan. Pumasok si Doña Carmen at ang tunog ng kanyang baston sa sahig ay tila isang orasan na nagbibilang ng nalalabing oras ng kanilang karangyaan. Ang sabi sa akin ng ating kontak sa bangko,
May abogado na raw na kumikilos para sa annulment at criminal case. Lorenzo, anong klaseng asawa ka? Hinayaan mong maisahan ka ng isang babaeng inakala mong baliw. Ang kahihiyan at galit ay tila isang lason na sumasabog sa loob ni Lorenzo. Kinuha niya ang isang baso ng kristal at buong lakas itong isinabog sa pader. Ang mga bubog na kumalat sa sahig ay tila mga kislap ng kanyang nawawasak na pangarap. Hahanapin ko sila. Alam ko kung saan sila nagtatago. Ang pamilya ni Danilo ay may lumang rest house sa probinsya. Doon niya siguradong dadalhin si Damaris. Bumalik ang katahimikan sa probinsya kung saan ang amoy ng mga bulaklak sa gabi ay nagbibigay ng pansamantalang ginhawa. Pagkatapos makaalis ni Dalia upang magtago sa isang safe house na inilaan ni Attorney Delgado, na natili sina Damaris at Danilo sa balkonahe. Ang malamig na hangin ay nagpadala ng panginginig sa katawan ni Damaris. Dahan-dahang lumapit si Danilo at inayos ang pagkakalagay ng scarf sa leeg ni Damaris. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang sumayad sa balat ng doktora, isang maingat at magalang na pagpindot na nagpadala ng isang kakaibang init sa buong pagkatao ni Damaris. Tumingin si Danilo sa kanya ng may matinding lalim. Ang kanyang mga mata ay tila nangangako ng isang bukas na wala ng luha. Everything will be okay, Damaris. Just a few more days and we will bring this to court. Magpahinga ka na muna, kailangan ninyo ng baby ang lakas. Ang bulong ni Danilo. Tumango si Damaris at dahan-dahang pumasok sa loob. Ngunit bago pa man siya makahiga, naramdaman niya ang isang matinding kaba na tila isang mabigat na kamay na pumipiga sa kanyang puso. Tumingin siya sa bintana at nakita ang isang anino ng sasakyan na dahan-dahang namamatay ang ilaw sa di kalayuan sa ilalim ng mga puno ng kawayan. Ang kaba ay napalitan ng isang nakakapanghina na realisasyon. Ang katahimikan ng gabi ay biglang naging mapanganib at ang tanong na bumabalot sa kanyang isipan ay tila isang hatol. Paano nalaman ni Lorenzo ang lugar na ito? At sino ang taong dahan-dahang lumalapit sa pintuan? Bit-bit ang isang bagay na kumikinang sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang marahang pagpihit ng seradura ay tila isang hatol na nagpapatigil sa pag-ikot ng mundo ni Damaris. Sa gitna ng dilim ng silid, ang bawat hakbang na papalapit ay may kasamang bigat na tila dinadagan ang kanyang dibdib, sapat upang mawalan siya ng hininga. Nanigas ang kanyang buong katawan habang ang anino ng isang lalaki ay dahan-dahang nabubuo sa ilalim ng liwanag ng buwan na tumatagos sa bintana. Bumukas ang pinto ng tuluyan at ang bumungad ay ang mukha ni Lorenzo. Hulas, pagod. Ngunit ang mga mata ay nanlilisik sa isang uri ng baliw na determinasyon. Hawak niya ang isang maliit na flashlight na ang liwanag ay direktang tumama sa mukha ni Damaris, dahilan upang mapapikit ang doktora at mapaurong sa sulok ng higaan. Akala mo ba ay matataguan mo ako, Damaris? Akala mo ba ay hahayaan kitang itapon ang lahat ng pinaghirapan ko nang dahil lang sa isang kurot ng iyong katinoan? Ang boses ni Lorenzo ay tila isang malapot na putik, puno ng puot at panunuya. Mabilis na pumasok si Danilo sa silid, tumayo sa pagitan ni Lorenzo at Damaris tulad ng isang matibay na pader. Ang kanyang mga panga ay nagngangalit at ang kanyang mga kamao ay nakakuyom ng mahigpit sa kanyang gilid, handang protektahan ang babaeng mahalaga sa kanya sa kabila ng panganib. Umalis ka na rito, Lorenzo. Wala ka ng karapatang lapitan siya. Ang bawat hakbang mo ay lalong nagpapadiin sa mga kasong isasampa namin laban sa iyo. Ang matigas na wika ni Danilo. Ang kanyang boses ay tila isang kulog na nagbibigay ng babala sa paparating na unos. Tumawa si Lorenzo, isang tunog na walang bahid ng saya, kundi puno ng kawalan ng pag-asa. Abogado? Kaso? Huwag mo akong patawanin, Danilo. Sa tingin niyo ba ay maniniwala ang publiko sa isang babaeng may record ng mental instability? Bukas, sa grand gala ng kumpanya, ipapamukha ko sa lahat kung gaano kalala ang sakit ni Damaris. Ipapamukha ko na ikaw ang nanggulo sa isipan niya
para makuha ang yaman namin. Lumingon si Lorenzo kay Damaris. Ang flashlight ay dahan-dahang ibinaba upang makita ang nanginginig na anyo ng asawa. Sumama ka na sa akin, Damaris. Kunwari ay nagkaroon ka lang ng matinding episode kaya ka nawala. Mapapatawad pa kita. Huwag mong pilitin na tapusin ko ang lahat dito mismo. Sa gitna ng takot na tila nananakal sa kanya, dahan-dahang tumayo si Damaris. Ang kanyang mga binti ay nanginginig, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi na nagpapakita ng pagsuko. Inalis niya ang kumot na nakabalot sa kanya at humakbang palabas mula sa likuran ni Danilo. Tinitigan niya si Lorenzo ng diretso sa mga mata, isang titig na puno ng pait. Ngunit may kalakip na bagong natagpo ang lakas. Hindi na ako babalik sa iyo, Lorenzo. Hindi na ako babalik sa tiyaan na puno ng lason o sa mga haplos mong puno ng kasinungalingan. Bukas, sa harap ng lahat ng taong nilinlang mo, ako mismo ang magpapakita ng totoong mukha ng halimaw na itinatago mo sa likod ng iyong magarang Amerikana. Ang boses ni Damaris ay mahina, ngunit bawat salita ay tila isang matalim na balaraw na tumatama sa dibdib ni Lorenzo. Naningkit ang mga mata ni Lorenzo. Ang kanyang mukha ay naging kasing itim ng gabi sa tindi ng galit. Sa isang mabilis na galaw, inilabas niya ang isang maliit na vial mula sa kanyang bulsa. Ang mas matapang na lason na balak niyang itapos sa buhay ni Damaris. Ngunit bago pa man siya makahakbang pasulong, ang liwanag ng isang sasakyan ng pulis na dahan-dahang tumitigil sa labas ng gate ay nagpabago sa timpla ng paligid. Ang asul at pulang liwanag na tumatama sa mga puno ay tila isang huling babala ng tadhana. This is not over, Damaris. Hindi niyo ako matatalo sa sarili kong laro. Ang sigaw ni Lorenzo bago siya mabilis na lumabas sa bintana at tumakas patungo sa kadiliman ng kakahuyan, tila isang ahas na umiiwas sa liwanag. Naiwan ang katahimikan sa loob ng silid, isang katahimikan na puno ng mabigat na paghinga. Napaupo si Damaris sa gilid ng higaan, ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa trauma na muling nagising. Dahan-dahang lumapit si Danilo at lumuhod sa kanyang harapan. Hindi siya nagsalita. Sa halip ay kinuha niya ang mga kamay ni Damaris at dahan-dahan itong kinulong sa kanyang sariling mga palad. Ang init ng balat ni Danilo at ang kanyang tapat na titig ay tila isang gamot na dahan-dahang nagpapakalma sa nanggagalating emosyon ni Damaris. Nandito lang ako, Damaris. Hindi ka na niya mahahawakan muli. Bukas, tatapusin natin ang laban na ito ng magkasama. Ang bulong ni Danilo, ang boses ay puno ng pangakong hindi mapapako. Huminga ng malalim si Damaris. Isinandal ang kanyang noo sa balikat ni Danilo. Hinahayaan ang sarili na pansamantalang sumandal sa lakas ng iba. Sa labas, ang ulan ay nagsimulang pumatak ng marahan sa mga bubong, tila isang ritual ng paglilinis para sa paparating na paghuhukom. Ang gabi ay malapit nang matapos, ngunit ang pinakamalaking pagsubok ay naghihintay pa sa liwanag ng bukang liwayway. Ang bawat minuto ng katahimikan ay tila isang paghahanda para sa isang pagsabog na wawasak sa lahat ng kasinungalingan ni Lorenzo. Ang marangyang ballroom ng isang sikat na hotel sa Makati ay punong-puno ng kislap ng mga kristal na chandelier at ang halimuyak ng mga mamahaling bulaklak. Ang mga bisita, na pawang mga tanyag sa lipunan at mga miyembro ng media ay abala sa pakikipag-usap ng may mga huwad ng ngiti. Ngunit sa gitna ng entablado, nakatayo si Lorenzo Villafuerte, ang imahe ng isang nagdurusa ngunit matatag na asawa. Ang kanyang bawat kilos ay tila pinag-isipan ng mabuti. Bawat salitang binibitawan ay may kalakip na pait na idinisenyo upang makuha ang simpatiya ng lahat. Sa gilid ng entablado, nakaupo si Doña Carmen nang may labis na kayabangan. Ang kanyang mga mata ay nanunuri sa bawat taong dumadaan. Katabi niya si Lucrecia Montejo na suot ang isang matingkad na pulang gown na tila isang hamon sa lahat. Ngunit ang mas lalong nagpapakulo sa dugo ng sinumang nakakaalam ng katotohanan ay ang antigong singsing na sampagwita na suot ni Lucrecia
Ang sing-sing na pagmamay-ari ni Damaris, na ngayon ay tila isang tropeyo ng kanilang pagnanakaw. Ladies and gentlemen, thank you for coming tonight. Ang panimula ni Lorenzo, ang kanyang boses ay tila isang malambot, nahimig ng pagdadalamhati na umaalingaw-ngaw sa buong bulwagan. As most of you know, my beloved wife, Dr. Damaris Salcedo, has been battling a very difficult mental condition lately. It breaks my heart to see her so lost, and as her husband, it is my duty to protect her interests and the legacy of our medical center. Tonight, I will formally sign the papers for the turnover of her properties to my management, ensuring that everything she worked for will be safe while she undergoes professional treatment in a specialized facility. Isang mahinang bulungan ang kumalat sa mga bisita. Ang bawat mata ay puno ng awa para kay Lorenzo. Inilabas ni Lorenzo ang gintong ballpen at dahan-dahang inilapit ang dulo nito sa dokumento. Ang bawat segundong lumilipas ay tila isang mabigat na orasan na nagbibilang ng huling sandali ng kalayaan ni Damaris. Akmang dadampi na ang tinta sa papel nang biglang mawala ang lahat ng liwanag sa loob ng ballroom. Ang katahimikan ay naging kasing bigat ng isang sumpa. Sa gitna ng kadiliman, isang pamilyar, malambing, ngunit may kalakip na bagsik na boses ang umalingaw-ngaw sa mga speaker ng bulwagan. Bakit parang nagmamadali ka, mahal? Hindi mo ba ako hihintayin bago mo ipamigay ang buhay ko? Ang tunog ng boses ni Damaris ay tila isang malamig na haplos sa batok ni Lorenzo. Biglang bumukas ang isang matalim na spotlight sa dulo ng mahabang red carpet. Doon, nakatayo ang isang babaeng tila muling nabuhay mula sa mga abo. Suot ni Damaris ang isang kulay luntiang gown na sumisimbolo sa pag-asa at bagong buhay. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod. Ang kanyang mga labi ay may matingkad na kulay at ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa isang uri ng katarungang matagal nang ipinagkait sa kanya. Hindi siya mukhang baliw, hindi siya mukhang mahina. Siya ay mukhang isang reynang handang bawiin ang kanyang kaharian. Sa kanyang tabi ay nakatayo si Dr. Danilo Reyes at si Attorney Delgado, ang mga taong nagsilbing kalasag niya sa gitna ng unos. Ang bawat hakbang ni Damaris sa mahabang carpet ay tila isang pagyanig sa pundasyon ng kasinungalingan ni Lorenzo. Ang matigas na tunog ng kanyang mga sapatos sa makinis na sahig ay tila isang martilyo na bumabasag sa katahimikan ng bawat taong nanonood. Napatayo si Lorenzo, ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng papel. Ang ballpen sa kanyang kamay ay nanginig hanggang sa malaglag ito sa sahig ng walang anumang ingay. Si Lucrecia naman ay napahawak sa kanyang leeg. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa tindi ng takot at pagkabigla, habang si Doña Carmen ay napaatras hanggang sa tumama ang kanyang likod sa pader. Damaris, anong ginagawa mo rito? You should be resting. You are not well, my love. Ang pilit na wika ni Lorenzo, ang kanyang boses, ay nanginginig sa pagitan ng galit at kaba. Ngumiti si Damaris, isang ngiting tila isang matalim na kutsilyong humihiwa sa bawat salita ni Lorenzo. Nilapitan niya ang podium at tiningnan ang kanyang asawa nang may matinding panunuya. Huwag kang matakot, Lorenzo. Hindi ako multo. Nandito ako para basahin ang totoong testamento ng buhay ko. Isang kwentong hindi mo nais na malaman ng mundong ito. Tumingin si Damaris sa mga miyembro ng media at sa mga board members na nooy nakatulala sa kanyang presensya. Lahat kayo ay nakikinig sa isang lalaking ang tanging alam ay lason at panlilinlang. Ngunit ngayong gabi, ang tsaa na pinainom niya sa akin sa loob ng maraming buwan ay tuluyan ng natapon, at ang nilalaman nito ay lalong magpapadilim sa kanyang ginto. Itinaas ni Damaris ang isang itim na folder na hawak ni Danilo. Ang bawat flash ng kamera mula sa mga journalist ay tila mga kislap ng kidlat na nagbabadya ng isang malakas na pagsabog. Naramdaman ni Damaris ang mabilis na pintig ng kanyang puso. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pananabik na makitang gumuho ang kaharian ng ahas na kanyang pinakasalan.
Ang bawat tao sa bulwagan ay tila naging mga saksi sa isang paghuhukom na walang sino mang makakatakas. Sino ang unang babagsak sa harap ng katotohanan ito? At ano ang nakatagong ebidensya na hawak ni Damaris na tuluyang sisira sa pamilya Villafuerte sa harap ng buong bansa? Ilabas niyo ang babaeng iyan. She's mentally unstable. Guardia, ano pang hinihintay niyo? Kunin niyo ang baliw na yan. Ang sigaw ni Lorenzo ay tila isang desperadong alulong ng isang hayop na nasusukol sa sarili nitong bitag. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang itinuturo ang kanyang asawa. Ang kanyang mukha ay namumula sa pagitan ng galit at matinding kahihiyan. Ngunit bago pa man makalapit ang mga security guard, isang grupo ng mga kalalakihan na nakauniforme ng pulis ang dahan-dahang pumasok sa bulwagan kasama si Attorney Delgado. Ang bawat hakbang nila sa makinis na sahig ay tila isang martilyo ng katarungan na dumudurog sa kayabangan ni Lorenzo na patigil ang lahat. Ang tanging maririnig ay ang mabigat na hininga ng mga bisitang nakasaksi sa pagguho ng isang tinitingalang pangalan. Mr. Villafuerte, mayroon kaming warrant of arrest para sa iyo at kay Miss Lucrecia Montejo. Ang wika ng opisyal, ang boses ay tila isang malamig na hatol na nagpatahimik sa buong ballroom. Lumapit si Damaris sa podium. Ang bawat galaw niya ay puno ng dignidad na matagal nang pilit na binabura ng mga taong nasa harap niya. Iniharap niya ang isang makapal na folder sa mga miyembro ng media. Ang kislap ng mga kamera ay tila mga kidlat na nagpapalinaw sa bawat katotohanang ilalantad niya. Narito ang resulta ng toxicology report mula sa isang independiyenteng laboratorio. Pinatunayan nito ang mataas na antas ng neurotoxin sa aking dugo. Isang lason na dahan-dahang ibinibigay sa akin ng aking asawa sa loob ng aming tahanan. Ang boses ni Damaris ay hindi nanginginig. Bawat salita ay malinaw at matalim. At narito ang mga peking medical certificates na ginawa ni Lorenzo Villafuerte upang palabasin akong nawawala sa katinoan habang ninanakaw niya ang pondo ng aking klinika para sa kanyang pansariling luho. Isang matinding bulungan ang gumitla sa mga bisita. Tumingin si Damaris kay Lucrecia na nooy nanginginig na sa takot habang pilit na nagtatago sa likod ni Lorenzo. Mabilis na inabot ni Damaris ang remote control ng projector. Sa malaking screen ng ballroom, lumabas ang isang audio recording, ang boses ni na Lorenzo at Lucrecia na nagpaplano kung paano tuluyang uubusin ang katinoan ni Damaris upang makuha ang yaman nito ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng silid. Ang bawat salitang puno ng kasamaan ay tila mga sampal sa mukha ng pamilya Villafuerte. Napaupo si Doña Carmen sa kanyang silya. Ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng abo habang ang mga bisitang dati niyang minamata ay nagsimulang magpakita ng matinding pagkasuklam. Nilapitan ni Damaris si Lucrecia. Tinitigan niya ang babaeng naging anino sa loob ng kanyang pagsasama. Nang walang anumang pag-aalinlangan, hinawakan ni Damaris ang nanginginig na kamay ni Lucrecia at sa pilitang hinabloto ang antigong singsing na sampagwita mula sa daliri nito. Ang hapdi ng metal sa balat ni Lucrecia ay walang anuman kumpara sa hapdi ng kahihiyan na bumabalot sa kanya. Hindi sa iyo ito, Lucrecia. Ang singsing na ito ay simbolo ng dangal at katapatan, mga bagay na hinding-hindi mo mauunawaan. Ang mahinahong bulong ni Damaris na tila isang huling hininga ng pagpapaalam. Sinubukan ni Lucrecia na sampalin si Damaris sa tindi ng kanyang galit. Ngunit bago pa man tumama ang kanyang kamay, mabilis na sinalo ni Danilo ang braso nito. Ang hawak ni Danilo ay matatag at puno ng proteksyon. Dahan-dahan niyang itinulak palayo ang babae upang bigyan ng puwang si Damaris. Ang titig ni Danilo kay Lorenzo ay tila isang nagniningas na apoy ng puot at pagkadismaya. Damaris, please, mag-usap tayo. Utang na loob, huwag mo itong gawin sa harap ng lahat. Ang pagmamakaawa ni Lorenzo, ang kanyang boses ay naging pause habang lumuluhod siya sa harap ng kanyang asawa. Ang kayabangan ng isang Villafuerte ay tuluyan ng naglaho
napalitan ng isang kaawa-awang anyo ng isang kriminal na nahuli sa akto. Tinitigan siya ni Damaris mula sa itaas. Ang kanyang mga mata ay wala ng bahid ng galit. Tanging ang tuyot na kapatawaran para sa sarili. Bayad na ako, Lorenzo. 7 taon ng paninilbihan, 7 taon ng utang na loob na pilit mong ipinako sa krus ang aking buhay. Bayad na ako. Ang sukling ito ay para sa iyong sariling paghuhukom. Pinosasan ng mga pulis sina Lorenzo at Lucrecia. Ang tunog ng bakal sa kanilang mga pulso ay tila ang huling tuldok sa isang mahabang kabanata ng pagdurusa. Habang inilalabas sila sa ballroom patungo sa naghihintay na sasakyan ng pulis, ang media ay tila mga buwitreng sumunod sa kanila. Kinukuhanan ang bawat sandali ng kanilang pagbagsak. Si Doña Carmen ay naiwang mag-isa sa gitna ng nag-aalasang mga bisita. Ang kanyang baston ay tila hindi na kayang suportahan ang bigat ng kanyang sariling kasalanan. Nang tuluyan ng makaalis ang mga ito, naramdaman ni Damaris ang isang matinding panlalambot. Ang lahat ng lakas na pilit niyang tinitipon kanina ay tila biglang naglaho. Napahawak siya sa kanyang tiyan, ang kanyang paghinga ay naging mabigat at ang bawat pintig sa loob ng kanyang sinapupunan ay tila isang babala ng matinding pagod. Damaris. Ang boses ni Danilo ay puno ng takot habang mabilis siyang lumapit at inalalaya ng doktora. Napapikit si Damaris. Ang kanyang katawan ay tila bumibigay sa ilalim ng bigat ng emosyon. Ang huling nakita niya ay ang nag-aalalang mga mata ni Danilo bago ang lahat ay dahan-dahang naging malabo. Ang katarungan ay nakamit na, ngunit sa anong halaga? Habang ang mundo sa paligid niya ay patuloy na gumagalaw, ang tanging mahalaga kay Damaris ay ang munting buhay na pilit niyang ipinaglaban. Magiging ligtas ba ang kanyang anak pagkatapos ng lahat ng bagyong ito o ang huling hininga ng kanyang tagumpay ay magiging simula ng isa pang pighati? Ang puting dingding ng silid sa ospital ay tila isang malinis na papel na handang sulatan ng isang bagong kwento. Malayo sa madilim at malapot na tinta ng nakaraan, ang amoy ng antiseptic ay unti-unting napapalitan ng halimuyak ng mga sariwang bulaklak na hatid ng mga kaibigan at kasamahan sa trabaho na naniwala sa katuwiran ni Damaris. Sa bawat pagguhit ng linya sa monitor ng kanyang puso, nararamdaman ang matatag at regular na tibok ng buhay, isang himala na nanatiling buo sa kabila ng lahat ng lason at pait na ibinuhos sa kanyang pagkatao. Dahan-dahang iminulat ni Damaris ang kanyang mga mata at ang unang bumungad sa kanya ay ang nag-aalalang mukha ni Dr. Danilo Reyes. Nakaupo ito sa tabi ng kanyang higaan. Ang mga mata ay may bahid ng puyat, ngunit puno ng isang uri ng ligaya na hindi may ipaliwanag. Nang makita ni Danilo, nagising na ang doktora. Isang malalim na hininga ng pasasalamat ang kumawala sa kanyang dibdib. Ligtas na kayo, Damaris. Ang baby ay matatag, tulad ng kanyang ina. Sabi ng obstetrician, wala silang nakitang pinsala sa bata. You fought well, doktora. Ang bulong ni Danilo, ang boses ay tila isang malambot na himig na humahaplos sa kaluluwa ni Damaris. Naramdaman ni Damaris ang isang mainit na luha na gumulong sa kanyang pisngi. Hinawakan niya ang kanyang tiyan, ninanamnam ang bawat pintig ng buhay sa loob nito. Ang pasasalamat na nararamdaman niya ay tila isang ilog na umaagos, nililinis ang bawat dumi ng trauma at takot. Sa pagkakataong ito, hindi siya natatakot sa bukas. Sa tabi ni Danilo, naramdaman niya ang isang uri ng seguridad na matagal nang ipinagkait sa kanya ng lalaking nangako sa harap ng altar. Habang nagaganap ang paghilom sa loob ng ospital, ang karma ay tila isang mabigat na kadena na unti-unting humihigpit sa leeg ng mga may sala. Sa loob ng madilim at masikip na selda, nakaupo si Lorenzo Villafuerte sa isang malamig na sementong upuan. Ang kanyang magarang Amerikana ay napalitan ng kulay kahel na uniporme at ang kanyang mukha na dati ay puno ng kayabangan ay tila naging isang tuyot na dahon. Walang sino man ang bumibisita sa kanya.
Ang mga kaibigan at kasosyo sa negosyo na dati ay nakapaligid sa kanya ay tila mga aninong naglaho nang sumapit ang dilim. Ang bawat sandali ng katahimikan sa kulungan ay tila boses ni Damaris na nagpapaalala sa kanya ng bawat patak ng lason na ibinigay niya. Sa kabilang bahagi ng piitan, si Lucrecia Montejo ay hindi rin nakatakas sa malupit na tadhana. Ang kanyang kagandahan na ginamit niya upang magnakaw ng buhay ay tila unti-unting kumukupas sa loob ng rehas. Ang bawat gabi ay puno ng pag-aaway sa pagitan nila ni Lorenzo sa pamamagitan ng kanilang mga abogado, nagsisisihan sa bawat pagkakamaling humantong sa kanilang pagbagsak. Ang anak na kanyang ipinagmamalaki ay tila naging isang malungkot na paalala ng kanyang mga kasalanan at ang pangarap niyang maging reyna ng mansyon ay tuluyan ng naging abo. Si Doña Carmen naman ay naiwang mag-isa sa loob ng malaking mansyon na tila naging isang malawak na libingan. Ang bawat sulok ng bahay ay tila may dalang alaala ng kanyang kalupitan kay Damaris. Dahil sa mga kaso ng fraud at mismanagement, ang lahat ng kanilang ari-arian ay isinailalim sa foreclosure. Ang tunog ng kanyang baston sa walang lamang pasilyo ay tila isang malungkot na orasan na nagbibilang ng kanyang nalalabing oras sa karangyaan. Ang bawat tao sa kanilang komunidad ay umiiwas sa kanya. Tila siya ay may nakakahawang sakit ng kahihiyan. Makalipas ang ilang buwan, nakatayo si Damaris sa harap ng isang malaking bintana sa kanyang bagong opisina. Nilagdaan na niya ang huling pahina ng annulment papers, isang pirma na sa pagkakataong ito ay malaya, matatag, at puno ng katuwiran. Ang bawat letra ng kanyang pangalan sa dokumento ay tila isang pagkilala sa kanyang bagong pagkatao. "Handa ka na ba, Damaris?" ang tanong ni Danilo na nooy nakasandal sa pintuan. Inayos ni Danilo ang kanyang salamin at lumapit sa asawa. Bitbit ang isang maliit na bag ng mga gamit para sa kanilang pag-alis. Tumingin si Damaris kay Danilo at sa unang pagkakataon, nakita niya ang isang hinaharap na wala ng anino ng tsaa na puno ng lason. Lumapit si Danilo at dahan-dahang inialok ang kanyang kamay. Ang pagdampi ng kanilang mga palad ay tila isang pangako ng pag-ibig na hindi nakasandal sa utang na loob, kundi sa tunay na pagrespeto at pag-unawa. "Handa na ako, Danilo. Handa na akong iwanan ang lahat ng sakit at simulan ng isang buhay kung saan ang bawat hininga ko ay akin lamang." Ang tugon ni Damaris na may kalakip na matamis na ngiti. Sabay silang lumabas ng gusali, sinalubong ng mainit na sikat ng araw at ang sariwang hangin ng pag-asa. Ang kalsada sa harap nila ay malawak at maliwanag, tila isang paanyaya sa isang bagong paglalakbay. Ngunit sa gitna ng kanilang paglalakad, napatigil si Damaris nang makita ang isang pamilyar na sasakyan na nakaparada sa tapat ng klinika. Isang huling anino mula sa nakaraan, ang tila naghihintay na magpakita, at ang kaba sa kanyang dibdib ay muling gumising. Sino ang taong nasa loob ng sasakyang yon? At ano ang huling lihim na kailangan niyang harapin bago niya tuluyang maisara ang pinto ng kanyang nakaraan? 2 taon ang mabilis na lumipas, tila isang malakas na agos ng tubig na dahan-dahang nagpapakinis sa mga matatalim na bato ng nakaraan. Sa ilalim ng maaliwalas na asul na langit, nakatayo si Damaris sa harap ng isang bagong gusali na ang mga dingding ay kulay puti at luntian. Kanlungan ng pag-asa. Ang pangalang nakasulat sa gintong mga letra sa itaas ng pinto. Ito ang klinika na kanyang itinayo, hindi para sa karangyaan, kundi para sa mga kababaihang tulad niya ay dumaan sa madidilim na eskinita ng pang-aabuso at panlilinlang. Ang halimuyak ng mga bulaklak ng sampagita sa paligid ay tila isang matamis na paalala na ang bawat sugat ay may kakayahang maghilom at maging isang bagong simula. Karga ni Damaris ang isang malusog at masiyahing batang babae na may edad na 2 taon. Ang bawat hagik-hik ng bata ay tila isang awit ng tagumpay, isang tunog na nagpapatunay na ang bawat sakripisyo ni Damaris ay hindi nasayang.
Ang bata ay may mga matang puno ng kuryosidad, malayo sa takot, na dati ay bumabalot sa sinapupunan ni Damaris sa kanyang daliri. Muling kumikinang ang antigong singsing ng kanyang ina, na ngayon ay nagsisilbing simbolo ng kanyang muling pagkabuhay at dangal. Dahan-dahang lumapit si Danilo. Ang kanyang mga hakbang ay puno ng kagaanan. Isang munting laruan ang hawak niya para sa bata. At ang paraan ng pagtingin niya kay Damaris ay nananatiling puno ng matinding respeto at tahimik na paghanga. Sa loob ng 2 taon, nanatili si Danilo sa kanyang tabi, hindi bilang isang taong nagnanais kumuha ng puwang ng iba, kundi bilang isang matatag na pundasyon na handang makinig sa bawat kwento ng kanyang paghilom. Ang ganda ng klinik mo, Damaris. You've really turned your pain into a sanctuary for others. Ang mahinahong wika ni Danilo. Ang kanyang boses ay tila isang mainit na yakap sa gitna ng malamig na simoy ng hangin. Ngumiti si Damaris, isang nangiting umabot sa kanyang mga mata at nagpakita ng tunay na kapayapaan. Salamat, Danilo. Hindi ko ito magagawa kung wala ang tulong mo at ang paniniwala mo sa akin noong ang buong mundo ay iniisip na nawawala na ako sa katinuan. Nabalitaan ni Damaris kamakailan ang kalagayan ng mga taong nagtangka sa kanyang buhay. Si Lorenzo ay nananatili sa loob ng pambansang piitan at ayon sa mga balita, unti-unti itong nabulag dahil sa isang komplikasyon sa kalusugan na hindi naagapan sa loob. Si Lucrecia naman ay patuloy na nagdurusa sa hatol ng korte, habang si Doña Carmen ay pumanaw na mag-isa sa isang pampublikong pasilidad matapos mawala ang lahat ng kanyang ari-arian. Nang marinig ito ni Damaris, wala siyang naramdamang tuwa, ngunit wala rin siyang naramdamang lungkot. Iyon ang tunay na kahulugan ng pagpapatawad para sa kanya, ang tuluyan ng hindi maapektuhan ng anino ng mga taong dati ay pumatay sa kanyang kaluluwa. Ang pagpapatawad ay hindi ang paglimot sa kasalanan, kundi ang pagpapalaya sa sarili mula sa kadena ng puot. Handa ka na ba sa ribbon cutting? Ang tanong ni Danilo habang iniaalok ang kanyang braso upang alalayan si Damaris. Handa na ako, ang sagot ni Damaris. Hinawakan niya ang kamay ni Danilo nang may tiwala at sabay silang humakbang patungo sa pintuan ng klinika. Ang aral na nais iwan ni Damaris sa bawat babaeng nakikinig sa kanyang kwento ay simple. Ang iyong halaga ay hindi itinatakda ng kung paano ka tratuhin ng ibang tao, kundi ng kung paano mo mahalin at ipaglaban ang iyong sarili. Ang utang na loob ay hindi dapat maging isang bilangguan at ang tunay na pag-ibig ay hindi kailanman naglalason sa iyong isipan. Sa dulo ng bawat bagyo, may isang bukang liwayway na naghihintay hanggat mananatili kang tapat sa tibok ng iyong sariling katuwiran. Ang kwento ni Damaris ay nagtatapos hindi sa isang marangyang kasalan, kundi sa isang mapayapang hapon kung saan ang bawat hininga ay malaya, ang bawat pintig ng puso ay may layunin, at ang bawat hakbang ay patungo sa isang kinabukasan na binuo mula sa matatag na pundasyon ng katotohanan at pag-ibig sa sarili.